Ano po, patungkol sa anong masasabi mo sa nangyayari ngayon, sir? Tungkol saan? Patungkol sa issue ng presidente. Nasuya na nga ako ron eh. Diretso, nasuya na ako ron. Ang dahilan kasi, alam mo na yan, babawi na lang tayo pagdating ng election. I would like to think na parang katulad na lang nung kaya, nung sabi ni Quito Duterte. Relax lang daw tayo at alagaan natin ang ating mga sarili at bumawi na lang tayo sa election. Yun ang sabi. Bumawi na lang. Bawi na lang, wala naman tayo magagawa pansamantala eh. Hindi mo gugustuhin bumagsak yung current na gobyerno. Bakit? Kapag ka bumagsak yung gobyerno mo, damay tayong lahat. Mag-aalisan yung mga investor. Yung bansa natin, mababawasan ng tiwala ng buong mundo sa atin. Etc. Yes. Makakabawi naman tayo pagdating na election eh. Nakikita nyo naman eh, di ba? Doon sa panahon na nangangampanya na ngayon yung current na president natin, naririnig nyo rin naman na ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte, kahit si Bongbong yung nangangampanya. Naririnig nyo naman yun eh. Naririnig nyo naman yun eh, diba? So naririnig nyo naman ang sigaw ng mga tao. Bawi na lang tayo sa election. Kung makabongbong ka, de tuloy lang. Kung makaduterte ka, de tuloy lang. Pero makakabawi na tayo sa panahon ng election. Yun ang sabi ni Quito Duterte. Apat, sir. Follow-up questions, sister. Wala na po. Yun lang po. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas. Unahin nyo muna ang sarili ninyo. Sa panahon ng election, matagal pa naman eh. 3 taon pa mula ngayon yung presidential election eh. Itong election ngayon, hindi yan yung presidential election. So, sa after 3 years, makakabawi tayo kapag ka-election na ng mga presidente. O, doon na ngayon. Mahaba-haba pa pala yung panahon akala mo, presidential na itong election. Hindi pa, susunod. Akala ko po talaga. Hindi. Susunod pa. Waiting pa tayo, matagal pa yan, 3 taon pa. So consider it na kung may mga iboboto ka ngayon, iboto mo, ganun. Pero yung presidential, keep that in mind muna. Pansamantala, itabi mo muna sa isang parte ng isip mo yan. Unahin mo muna finances mo, unahin mo muna kalusugan mo, yung relasyon mo sa Diyos, yung relasyon mo sa pamilya mo. Tsaka na lang tayo bumawi after 3 years, pagka panahon na ng election. Kaya sana mas mabilisan yung panahon. We'll see. We will see. Kapag masyadong maraming issue, mabagal ang panahon eh. Pagka wala masyadong maraming issue, mabilis lang eh. Kasi papasok sa trabaho, uuwi. Tumahaba lang naman ang panahon kapag may entertainment in between na tipong chismisan at kwentuhan eh. Humahaba yung panahon lalo kapag nakaka-stress yung kwentuhan. Sinong gusto mong maging susunod na presidente? Hindi ako makakasagot doon kasi parang nag-endorso na rin ako ng presidente noon eh. Pangit yun. Ay, sa bagay. Sorry. Kung ordinaryong taong bayan ako, wala ako sa social media, ay ayos lang, pagkwentuhan natin yan. Behind the scenes, may mga tanong sa akin dito yung mga tao pagka pupunta rito. Ako naman, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Pero mahirap kasi kapag sa social media, nagsabi ako ng panig ko tungkol dyan eh. Kasi parang walang pinagkaiba yan sa sa konsepto ng religion eh. Pag sinabi kong itong religion na to, yung tama, tapos mali pala, di ako ngayon na nabombahan ng mga tao. Isa yung iniiwas ko lang yung sarili ko sa mga malalaking sakit ng ulo na mahirap lusutan. Isa rin at the same time, yung ayoko kasing mag-endorso ng isang kandidato tapos wala naman akong malay, ikasasama lang pala ng Pilipinas yung pag-endorso ko ng kandidato na yun. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako sumasagot ng ganun. Follow-up question, sister. Wala na po, sir. Thank you po. Okay, sige. Maraming salamat pa, sister. Okay, Eid Mubarak sa mga Muslim. Nakasurvive tayo. Isang buong buwan. Walang kain sa umaga, mainit ang ulo. Kasama ninyo akong nakikisaya. Kasama ninyo akong nakikigalak. Magandang umaga sa inyo mga Muslim. Okay. Sige, next na tayo. Doon sa mga hindi nakakaalam, may tanong dito kanina bakit daw pumayat daw ako eh. Kasi kasabay ako ng mga Muslim na nag-fast. Boss. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Canada, boss. Canada. Okay, buti gising ka pa. Ano oras na dyan? Yeah. Hapon. 3:47. Hapon pa pala. Okay, sige. Tama, 3:47 yung aga. May tanong si Shenson, bakit daw pumayat ako? Kasi sumabay ako sa fasting ng mga Muslim. Ang ganda ng epekto sa akin. Tinan mo yung tsura ng katawan ko ngayon. Tinan mo yung braso ko. Tinan mo yung mukha ko.
Ganda ng katawan ko ngayon, no? Okay, ano tanong mo, brother? Go. Brad, tanong ko lang kasi lagi kitang sinusubaybayan. Since, 2017 or 18, ganun. Sa ano pa, matagal na rin na panahon na sinusubaybayan kita. Wala pa ako Anong sa point social of view mo media. regarding sa... Bago lang ako social media, wala pa akong 2 taong social media. Baka Facebook yun. Facebook siguro kahit sa or Facebook, something. Wala pa ako social Pero media. yeah. Anyways, go, tuloy. Yeah, boss, point of views mo lang regarding sa nangyayari dyan sa Pinas ngayon about the two politics between Duterte and Marcos. Gaya ng sabi ko, relax lang muna kayo. Kasi hindi nyo gugustuhin na ang presidente nyo bumagsak. Bakit? Hindi naman na importante kung sino ang presidente. Pwede mong batikusin yung mga yung mga pagkakamali, tapos suportahan mo yung mga tamang ginagawa. Pero you would not want your president to go down. Bakit? Kasi pag bumagsak ang presidente, kasabay niya na ekonomiya natin. Ano ka? Kasabay niya na ekonomiya natin. Makakabawi naman tayo sa panahon ng eleksyon. Gaya nga na sabi ni Kito Duterte, sabi ni Kitty, relax lang tayo, alagaan niyo yung mga katawan ninyo, tapos bumawi na lang tayo sa eleksyon. Yeah. Ayun, tama yun. Consider it as a form of entertainment kasi, pansamantala. Consider it as a form of entertainment pansamantala. Kasi 3 taon pa naman mula ngayon ang eleksyon ng presidential eh. Waiting tayo. Mag-aantay tayo ng 3 taon. Ang nangyayari kasi, mga kapwa Pilipino natin nag-aaway-away na just because of kampi-kampi. Oo, kaya nga ako, relax lang eh. Kaya rin yung sinasabi ko sa mga kapwa Pilipino natin eh. Relax lang muna tayo. Bawi na lang tayo sa eleksyon. Kung sino man yung gusto mo suportahan mo. Make sure yung mga rally ninyo may permit. Kasi pag walang permit, magkakagulo. Pag nagkakagulo, may masasaktan. Kung ikaw yung masaktan, o kamag-anak mo yung masaktan, diba? Hindi mo gugustuhin yun. Hindi mo rin naman gugustuhin na pagka walang permit, tapos, di ba, alam mo yun, matrepan lang nung nasa ibabaw o kung ano man ang mangyayari. Hindi ko naman sinasabi magkakaroon ng martial law. Pero kapag ka, di ba, meron ng lawless violence, alam mo na, na-expect mo na rin yun somewhere along those lines. Baka may yun ang mangyayari, may possibility na mangyari yung ganun. Possibility pagka nagkakaroon ng civil war na sa Philippines. May possibility din naman na bumaba ang presidente. May possibility din naman na pabayaan niya lang yan, tapos magkibit balikat lang siya, takip lang magkabilang tenga. Diba? Katulad na nangyayari ngayon, parang relax lang. Diba? Pero gaya nga na sabi ko, kung makabongbong ka man o makaduterte ka man, bawi na lang tayo sa eleksyon. Yan, andyan ngayon ang kapangyarihan ng taong bayan. Andyan ang kapangyarihan ng taong bayan. Bawi ka sa eleksyon. Diyan dapat tignan. Diyan nila ipakita yung lakas nila kung sino yung mananalo sa susunod na eleksyon. Doon na lang sila maglaban-laban sa botohan. Nadali mo, brother. Follow-up question, brother. Yun lang, Brad. Salamat sa pagpa-up. At sana maging okay ng bansa natin at maging maayos na. Ano palang balita dyan? Para naman lahat tayo. May balita ako, gagawing annex daw ni Trump ang Canada. Ano ba balita dyan? Totoo ba that's yung not gonna be happen. Totoo ba yung That's not gonna be happen. Totoo ba yung binoboycott na ang mga Tesla dyan? Oo, totoo yun. Actually, I have my own Tesla. Kamusta? Hindi ko na ginagamit eh. Binibenta ko na rin. Hindi niya talaga gusto kasi ang nangyari kasi is ginipit ni Trump ang Canada, which is gigipitin din namin ang US as a citizen here in Canada. Nagkakaisa ngayon na ang mga product na sinusuportahan namin is made in Canada na. We don't support US pati yung alak, product na. Even sa mga pagkain. Oo. Pati pagkain. Mabigat. Pati pagkain. Mabigat. Makikita mo ngayon halos lahat ng product mayroon ng tatak ng Canada, yung stickers. Naglabas sila ng ganun. We support Canada na okay. Oo. So malalaman mo ngayon kung yung product is from US or from Canada. Pag wala siyang tatak from US, hindi na nila sinusuportahan yun. So ang ginagawa namin is we'll buy our own product. Then ang kawawa, New York. Kasi bombahan talaga yun. Yung supply kasi yung supply nila ng power is from Canada. Ngayon pag kinat ng Canada yon, winter ngayon pa kasi. Pero let's see on summer. Yun medyo mahirap-hirap na yun.
Kasi it's as if parang declaration of war kasi, na rin yun kapag pinatay mo ang humanity rin naman kasi, oo. Kasi siyempre pag hindi nila sinuplayan is winter, maraming mamamatay sa kanila. Meron akong narinig na allegation na yung anak ni Trump, ito naman conspiracy theory naman ito. Yung anak ni Trump, mabilis lang to Pilipinas, sandali lang ha. Yung mga iba alam ko hindi nyo naiintindihan itong konsepto na to. Pero mabilis lang to. Gusto ko lang makausap yung mga matatalinong tao. Meron akong narinig na balita na yun daw anak ni Trump, si Barron, anak daw kasi ng Prime Minister daw yun ng Canada, si Trudeau. Alleged lang si yun. Trudeau. Tignan mo yung itsura ni Trudeau at saka yung anak ni Trump. Oo. Pag nakita mo yung itsura, para silang pinagbiyak na bunga. Magkamukha talaga sila ni Trudeau. Parang ganito lang. Yung anak ni Carmina, there's alleged na anak ni Agam Mulak. 'Di ba? magkamukha din. So same here. Yun yung concept, yun yung kung titignan mo, which is magkamukha nga sila kahit sa mutig ng anggulo. Same with Agam Mulak and anak ni Carmina, yung kambal. Ganon din ang mukha nila both, 'di ba? So there's a possibility siguro, we don't know until hindi naman natin malalaman DNA test is lalabas. Until DNA test revealed. Understood. Hindi mo naman kasi mako-confirm Brad na dahil hindi mo naman kasi mako-confirm na dahil magkamukha is anak na, 'di ba? May mga kalok-alike na mga palabas na magkamukha talaga pero hindi sila magkakilala. There is a diyan sa Pilipinas before, I don't know, ABS-7 or GMA7 na kalok-alike, 'di ba? May kamukha si anyways, follow-up DJ, question mo, si Padilla. Go, follow-up question. Yun lang Brad, yun lang yung ano ko, kung ano na yung point of views mo regarding sa two big politicians in the Philippines kasi nakikita ko nga na medyo nagkakagulo ang Pilipinas just because of what happened to former Mayor Duterte. Totoo. Nakikita ko nga rin yung rally. President Duterte, di ba? Kaya sabi ko relax lang. Yes, which is dapat ang mga Pilipino nagkakaisa, hindi sila nagkakampi-kampi. Yeah, there is politics, mayroong politika dyan, pero isipin nyo yung bansang Pilipinas na hindi yung dahil sinuportahan nyo yung presidenteng yun, kayo mismo nag-aaway, nagrarally, tapos pag nagkaroon ng civil war dyan, sino ang malilintikan? Kapwa nating Pilipino. Di ba? Lalong hindi yung mga politiko ang maapektuhan, mayayaman na yung mga yan. Parehas si Duterte at saka yung kabilang panig, parehas mayaman na yung dalawa. Yun yung mga yun. Kahit yung mga nandun sa rally ang maapektuhan. Mabubuhay sila. Totoo. Yung mga nasa rally, yung mga nakikisama sa rally. Totoo. Hindi nila naisip na sila ay nagagamit dahil lang sa mga personal interest ng mga politicians na yan. Yun ang hindi nila nalalaman. Akala nila tama yung pinaglalaban nila. At the end of the day, di ba? Akala nila tama yung pinaglalaban nila. At the end of the day, sa dulo pala noon, hindi rin pala sila tama. Ang mangyayari, pag dineclare ang martial law, wala silang magagawa dyan. Mahirap kasi nga mayroong pero anyways, maraming salamat kung meron silang basihan. Pakiting ko muna yung iba kasi maraming pahaba yung pila. Yes, Brad. Thank you so much, Thank you, brother. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye. Okay. I follow you. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Okay, next tayo. Akira. Doon muna tayo sa mga tanong na may pakinabang sa personal na buhay ninyo. Tsaka na natin pakialaman yung politika pag malapit na yung eleksyon ng mga presidente. So far, doon lang naman nagkakaproblema doon sa eleksyon ng mga presidente. Pero itong eleksyon ng mga nasa ilalim ng presidente, wala naman masyadong issue diyan Okay, sige. Next na tayo. Next. Doon tayo sa mga problema ninyo, yung mga sakit ng ulo ninyo, yung mga personal na buhay ninyo, kung paano aayusin yung mga problema nyo sa buhay. Doon tayo. Yung mga presidente, mayayaman na yung mga yan Magkabilang panig, pareha silang mayaman na. Doon tayo sa mga sakit ng ulo ninyo na medyo nahirapan kayong resolbahin. Jenard, good morning, brother. Jenard, good morning, brother. Yung mga gusto magtanong, nandito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makaakit kayo sa live. Saka tayo ng iba. Kasi tulog pa yata si Jenard. Magandang umaga sa inyo sa YouTube. John, good morning, brother. Taga saan ka? Untalban, Rizal. Untalban. Okay. Ano tanong mo, brother?
Tanong ko lang po sana kasi about po sa ano, pag-ibig ganun. Sa? Pag-ibig. Okay. Anong tanong mo, brother? Kasi ano eh, halos ang buwan na rin kami hindi nagkakaintindihan. Ang tanong ko lang po kasi, parang ano, wala pong closure. Baga, parehas kaming parang nawalan na rin ng gana sa isa't isa. Tapos parang ako yung nagkahabol, parang gano'n. Hindi ko gets. Ano po ba Paano ang nawalan ng gana tapos wala? naghahabol? Pag wala ka ng gana, wala ka ng gana. Pero hindi na yun maghahabol. Ba't naghahabol? May anak ba kayo? Wala po. LDR po kasi kami. LDR. Gano'n na katagal? 1 year in, 1 year in 8 months na ako. Medyo matagal na rin pala, no? Gumastos kang pera doon? Opo. Ikaw yung nasa malayo? O siya? Opo. Siya po. Sino yung Baler nasa po, ibang ano. bansa? Hindi po wala pong ibang bansa. Pilipinas lang. Opo. Okay. Asan siya? Asan ka? Sa Baler po siya eh. Aurora? Okay. Ikaw, nasan ka? Opo. Mundalban ho. Montalban. Ano ang problema nyo? Ayun nga po, parang walang nangyari. Parang cut off na lang bigla. Parang wala na, hindi na nagdaan mo. Hindi na nag-uusap, hindi na interesado sa isa't isa. Parehas ba kayong hindi na interesado o siya lang yung hindi na interesado, hindi mo lang matanggap? Kaya sinasabi mong parehas. Kasi, wala rin, parang hindi na ako nakapag-bigay. Nag-provide din ako sa kanya. Nag-iba na yung niya sa akin. May anak kayo? Wala po. Bakit ka nagpo-provide sa kanya? Hindi mo trabaho yun pag wala kayong anak. Eh, siyempre, nag-aaral po kasi. Ilang taon na siya? Wala rin. 23, mga ganun. Ikaw? 28. 28. Okay. So, siya yung parang hindi malamig na sa'yo, ganun. Opo, ganun. Ba't hindi mo puntahan para makapag-usap kayo? Kaya nga ako. Kahit isang weekend lang yan, kaya yan eh. Baler lang naman yan eh. Nasa bandang norte lang yan eh. Napuntahan mo na yun? Oh, nawala. Ba't nawala ka? Nawala. Ito tayong bago. Hindi. Dito pala siya. Bait natin ulit para makakit. Dun. Ayun lang. Nawala talaga siya. Okay. Nawala. Anyways, minsan, alam mo yung ganun, communication lang yan eh. Tanong mo lang, ba't wala ka ng gana? Diretsoy mo ako, bakit wala ka ng gana? Pag hindi ka talaga kinakausap, puntahan mo. Pag masyadong malayo, wala ka ng choice, let go na. Good morning, sister. Taga saan ka? Marikina po. Hi, Marikina. boss. Hello. Boss, Good morning. naalala niyo po ako. Good morning. Okay. Good morning, everyone. Marikina. Okay, ano tanong mo, sister? Yes po. Boss, sinunod ko po yung in-advise mo. Naalala niyo po yung partner ko na nalulong sa gas cutter. Yun po. Sinunod ko po, kaso po, ang problema ko, chinismis ako ng kapatid niya na hindi po daw ako nagbabayad ng utang. Di ba sabi niyo po sa akin, huwag kong bayaran? Oo. Naalala kita. Ikaw yung asawa mo, nag-i-scatter. Tapos, umuutang ng pera sa kapatid niya. Tapos sa'yo pinababayaran. Yes. Kasi nga ayaw mo na magbigay ng pera dun sa asawa mo. Naalala kita. Oo. Opo. Okay. Opo. Yun po yung Ichichismis ginawa ka talaga. ko. Ichichismis ka talaga. Chin- It Ayun doesn't nga matter po naman. eh. Hindi Sabi- naman na importante kung i-chismis ka eh. Ang bottom line, simple, sinabi mo na sa kanila na pag nangutang pa rin yung kapatid nila sa kanila, hindi mo nababayaran yon dahil siya naman na nakikinabang nun eh. Diba? Kaso lang po, Kaya yung tinan mo, isipin mo, chismis, pag masakit. natatalo, Kasi sa akin po Tama. ang pagsakit. okay, naintindihan kita ron. Pero kailangan mo maintindihan yung konsepto rin na dapat wala ka lang talagang pakialam. Bakit? Kasi isipin mo, pagka natatalo siya, pababayaran sa'yo yung talo niya. Pag nananalo naman siya, hindi naman niya ibinabayad doon yung utang.
Eh di siya lang mag-isa nakikinabang tapos ikaw lang lagi ang kawawa. Nakita mo? Ayan nga po. Kasi po ganito po yun. Di bali po 2 weeks hindi ako nagbayad. Umabot po ng 8K. Problema niya na yun. Kung paano niya babayaran. Kahit Ayun ano man nga chismis po. ang gawin sa'yo. Wala naman ako Tapos nakikitang po, problema ang ron eh. Ayun nga po. Tapos nung pag-uwi ko po ng umaga, kasi nga po nagtitinda po ako sa gabi. Ayun na po, chinismis ako. Pinuntahan po ako ng kapatid ko. Bakit daw hindi ako nagbabayad ako daw ng utang? Sabi ko, ate, hindi mo alam kung anong totoo. Kaya kung may chismis man, huwag kang makinig. Sabi niya, hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, hindi ko naman kailangan ipaliwanag lahat sa kanya. Eh kaso po, lumalabas na mas kinakampihan pa ng asawa ko yung kapatid niya. Kasi sabi ko po sa asawa ko, sabihin mo yung totoo sa kapatid mo na wala kang binibigay sa akin ng pera. Kasi kanya-kanya tayong gastos eh. Yung sahod mo, nasa iyo lang. Di ba usapan natin sa akin yung pagkain? Yung sahod mo, pambayad mo ng bahay, kuryente, tubig. Sabi ko, bakit lumalabas na bandang huli na sa akin yung kwaldas ng pera mo? Sabi ko, sabihin mo dun sa mga kapatid mo na nasa iyo yung pera mo kasi po, pinalabas po kasi ng kapatid niya. Nasa akin daw yung pera, waldas po daw ako ng waldas, bili daw dito, bili doon, gala dito. Sabi ko, nakikita ba nila akong gumala? Nagtitinda ako tuwing gabi, tulog ako sa araw. Hindi ba nila nakikita yun? Tapos yun, sabi lang asawa ko, hayaan mo sila, hindi naman nila kasi alam yung totoo. Tama naman yung advice ng asawa mo eh. Hayaan mo sila. So po, ang sobrang sakit po talaga yung chismis. Wala ka namang Super, option. kasi dinadagdagan na po eh. Wala kang option. Ang option mo lang, simple. Either i-resolve mo yung problema ng asawa mo, natigilan niya yung pag-i-scatter niya, o hiwalayin mo siya. Yun lang option mo. Ay na po, 2 days na po ako hindi umuwi sa amin. Tapos hinahanap po ako ng asawa ko. Kasi sabi ko sa kanya, bayaran mo yan. Kasi super nice. Sabi ko, ba't ko babayaran yan? Hindi ako ang nautang. Sabi ko, nag-uusap na tayo. Pinapilit pa kita yung gas cutter mo o kami. Kasi nasisira na yung pamilya mo. Tapos yun, hinahanap niya ako, sabi ng kaibigan ko. Pero hindi ako nagpapakita. Lagi po daw siya dun sa pwesto ko. 2 days na po ako hindi lang tinda. Kasi nga po, gusto ko siya bigyan ng leksyon. Kasi po yung mga chismis, tapos parang kinakampihan niya po talaga. Feeling ko lang po or assuming lang ako. Ewan ko po ba? Wala naman siyang choice kundi kampihan yun eh. Otherwise, kailangan niyang aminin na nasa kanya talaga yung pera at pinang-i-scatter niya. Kung hindi niya aminin yun, wala siyang choice. Ayun nga po eh. Iniipit niya yung po sarili ba? niya eh, tapos dinadamayin kayo niya sa pagkaipit niya. Ngayon, it's up to you para desisyonan na kung ano ba talaga yan once and for all. Diba? Ang desisyon lang naman dyan, simple. Either hindi mo babayaran yon, ititiko mo tenga mo, o hiwalayan mo siya. Kasi mukhang hindi naman niya ititigil anytime soon yung ginagawa niyang pagsusugal eh. Diba? Yun na nga po. Parang nalulung na po talaga. Hindi mo na po talaga parang sobra na. Tapos ang Kasi kadugtong niyan, magnanakaw na yan. Yung nakasunod niya, magnanakaw na yan. Pagka nabaon sa utang yan, tatakbuhan niya yung mga utang niya. Susunod niya, magnanakaw na yan. Pero hindi naman uubra na ikaw tagabayad ng utang niya. So tama yung advice ko sa'yo. Tigilan mo yung kababayad ng utang niya. Talagang i-chismis ka talaga. Ngayon, it's up to you kung ilalabas mo ngayon yung baho ng asawa mo. Ako, I strongly suggest, kung ganyan lang din naman yung sistema, papiliin mo siya. Kung mag-i-scatter ba siya, o kayo yung pipiliin niya. Pero he can only choose one. Isa lang ang mapipili niya. Pili lang siya. Mag-i-scatter siya, humiwalay na siya sa'yo. O, kayo yung pipiliin niya, titigilan niya yung kakascatter. Ganun lang yun. Malalaman mo naman kung nag-i-scatter siya. Kasi pagka nangungutang siya, malalaman mo naman pag nag-i-scatter siya. Kasi pag nangungutang siya, alam mo na nag-i-scatter siya. Ganun. Oo nga po eh. Yung 2 anak ko po nasa kanya. Welcome ka na kunin yun eh. Welcome ka na kunin yun. Huwag mo lang masyadong sasamahan ng emosyon. Kasi kaya nag-cringe ka at parang hirap na hirap ka. Kasi nga, sinosobrahan mo sa emosyon. May problema ka na nga. Unahin mo muna resolution sa problema bago ka magdamdam. May problema ka na nga. Inuuna po yung pagdaramdam. Diba? Unahin mo na muna yung resolution sa problema. Ano ba resolution doon sa problema? Ayan, nasa tama ka na. Hindi ka nagbabayad ng inutang niya. Bakit? Hindi naman kasi siya titigil ng kakautang eh. Kasi nga, hindi nga niya titigilan kasi yung kakascatter niya.
Yun na mismo yun. Pabayaan mo siyang magbayad ng sarili niyang inutang. Kailangan masaktan yung bulsa niya. Pag nasasaktan na yung bulsa niya, tignan mo, baka eventually tumigil din yan. Kung hindi siya titigil, pabayaan mo siyang makulong. Problema niya yun. Pero hindi mo na problema yun. Ando na mag-asawa kayo. Tapos po, pero kung hindi niya siya titigil sa tapos maling po, bisyo niya, nakisawsaw po yung nanay niya. Tsaka oo nga, yung tatay magsasalita niya po, nga ang tsaka kahit yung na sino. Pero kailangan lang itiko mo talaga tenga mo. Kasi dalawa lang naman ang option mo eh. 'Di ba? Either makikisama ka dyan, na ganyan ang problema, na ayaw niyang tigilan, o papatigilan mo sa kanya pag hindi niya tinigilan, maghihiwalay kayong dalawa. Yun lang ang option mo. Wala na iba. Ako, hindi ko na para papadamihin pa yung detalye na ang nanay nakialam, ang kapatid nagchichismis, ang ganito, ang ganyan, ang baranggayan, ang ganito, ang ganyan, ang kapitbahay, ang kung sino-sino. Hindi na. Sa akin, simple lang yan. Hindi ganun kakomplikado yan. Either mag-i-scatter ka, sige, tuloy mo na yan. Magsama na kayo ng scatter mo. O, kami pipiliin mo, pero titigil mo scatter mo. Dalawa lang option. Ate na mo, tanong mo sa mga ba't nawawala yung mga inaakit ko sa live? Ano ba ito? Ba't nawala? Ito. Kira. Invite kita ulit, Akira. O ba't nawala na naman? Akin nga muna sandali, attention. Nawala yung nawala yung inakit ko na ini-interview ko eh. Kung kayo yung may ganung problema, ano gagawin nyo? Meron bang ibang option? May iba bang option? Sige nga. Yung mga nandito muna sa comment section ko, may iba bang option? Basahin ko nga muna sandali. Rehab na yan. Ayan o. Ayan. Option nyo. Paparehab. Yung gumagana yun. Wala. On point sinabi mo. Ayun. Saan po yan? Andito po kami sa Domsa. Ito yung mismong harap ng tindahan ko. Ito yung tindahan ko sa likod yun. Tapos ito yung view nun. Huwag suportahan. Hiwalayan na yan. Ayan o. Mismong comment nga o. Kayo na nagsasabi. Ipabarangay niya. Hindi ko naman nakikita kung ano magiging resolution ng barangay doon. Kasi nga, utang nga ng utang yung lalaki. Utang ng utang yung lalaki kung kanina-kanina eh. Tapos doon sa babae pababayaran. Eh, wala namang ibang option dyan eh. Either titigilan niya lang yung kalokohan na ginagawa niya, o hiwalay na. Pero tangina, napakahirap makisama sa ganyang klase ng lalaki. Kasi kasunod na niyan, kapag hindi mo pinagbigyan doon sa gusto niya, magnanakaw na kayo ng pera niyan. Kasi tinan mo, nangungutang nga sa iba, tapos pababayaran, di baling masira dignidad mo, tapos ikikwento ka pa ng hindi maganda na ginagastos mo yung pera sa walang kapararakan. Yan. Okay, sige. Iba naman tayo. Ba't nawawala yung mga inaakit ko sa live? Mysterious. Tignan natin to. Mysterious daw. Rehab. Good morning. Magandang umaga. Good morning, sister. Taga saan ka? Bukidnon po. Bukidnon. Okay. Ano tanong mo, sister? Kasi po, ngayon nasa sitwasyon ako na mahirap eh. Pareho po kaming pamilyado. Okay. Kaso binigay ko na sa kanya lahat. Nagbenta pa ako ng lupa, mahigit 100,000. Patay. Tapos sa bandang huli, lolokohin pa po ako. Ano pong dapat kong gawin? Paano ka niloko? Yung nanalamig na kasi. Hindi ko na kasi maintindihan. Bigay mo sa akin yung detalye. Paano ka niloko? Kasi minsan akala mo lang niloko ka, hindi naman pala. Hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos kung magpaparamdam pa man, mag-aaway kami. Kasi tinatanong ko sa kanya kung anong ginagawa mo. Sinasabi niya sa akin, ba't di tinatanong, hindi ka namang asawa? Ay, ginaganong ka? Sinasabi kasi niya, opo. Tapos sinasabi pa niya sa akin na, huwag ka na mag-assume kasi matanda ka na. Patay. Putang ina. Pinirahan ka lang. Sakit. Ano po siya, 31, ako 34. Galing ka bang abroad? Hindi po, papunta pa lang po abroad. Asan yung asawa mo? Hindi ko siya totally asawa po. Ano lang po. Hindi, yung tatay ng mga... Pero pareho po kami may asawa. Nasa ano po, nasa CDO po. Good terms pa ba kayo? Hindi na.
Okay lang po. Naghihintay pa din po niya ako kung babalik pa ba ako sa kanya. So ako ayaw ko na eh. Bakit nangyari? Yun nga kasi nagkasala na po kasi ako eh. Pero mabait yung asawa mo. Hirap na po kasi balik. Opo, syempre. Hindi naman nagloloko sa'yo yung asawa mo. Sobra. Hindi po. Kasi ang bisyo niya po, inom lang. Hindi naman nananakit. Yes po kami nagsama ng asawa ko. Hindi naman po. Balikan mo na lang yung asawa mo, sister. Kasi yun yung tatay ng mga anak mo eh. Mukhang mas mapapabuti ka dun sa dating asawa mo kaysa dyan sa bagong kinuha mo. Kasi ayaw na talaga sa'yo niyang bago na yan. Pag ang lalaki umayaw na, hindi mo na makukuha ulit ang loob niya. Eh mukhang nakuha lang talaga niya eh. Kinuha lang talaga niya yung kailangan niya sa'yo. Kung kantot man yan, o pera yung gusto niya sa'yo, kinuha niya lang yung gusto niya sa'yo, tas tapon ka na ngayon. Siguro po. Yun na nga talaga yun. Kinuha lang niya yung gusto niya sa'yo. Sabi nung iba, karma. Pero kung ako makakapag-suggest, ako suggestion lang sa ito. ibang tao po yun. Ako suggestion ko lang sa'yo, balikan mo na lang yung asawa mo. Kasi inaantay ka niyang bumalik eh. Ikaw yung umalis, kumuha ka ng bago. Ngayon yung bago na kinuha mo, eh yung tingnan mo, naging sakit pa ng ulo sa'yo. Nakita mo yun? Ano ba kasi natripan mo? Ba't tumawid ka pa sa kabilang bakod? Okay ka naman pala doon sa asawa mo, lasinggero lang eh. At alam niyo po yung sitwasyon na parang ikaw lang po kasi yung asawa, ikaw lang po yung asikaso sa mga anak niyo, tapos 3 days inom lang ng inom. Syempre, ma-out of that po kayo. Hindi ba, wala bang trabaho yung lalaki? Yung asawa ko po. Meron po, may tricycle po kami. Nung naghiwalay kami po, na binenta namin kasi binayad po namin sa mga loan. Entitled siya mag-inom. Kasi siya yung nagtatrabaho eh. Entitled siya mag-inom. Kaso nga basta po, ang usapan lang, hindi lang nauubos ang pera dun. O yun lang re-resolbahin hindi nga po nyo. nagbibigay ng pera eh. Yun lang re-resolbahin ninyo, yung hindi niya pagbibigay ng pera. So ano ibig sabihin nun? Dapat pagkatapos niya bumiyahe, sa'yo muna dumiretso, tapos bigay ang pera sa'yo, tapos saka siya mag-inom. Diba? Hindi po nangyari yan sa loob ng 8 taon. Hindi, dapat kasi pinilit mo. Ikaw dapat na naghahawak ng pera pag alam mo nang mauubos lang yung pera sa ganun. Paano kayo kumakain? Ako po, nagtitinda po ako eh. Tangina, sakit nga talaga ng ulo. Tangina, malas ka sa parehas ah. So ibig sabihin, naghiwalay pala muna kayo. Dali, check ko lang muna kung tama ako ah. Check ko lang muna kung tama ako. So naghiwalay muna kayo ng asawa mo. Tsaka mo ngayon nakuha itong bago, tama? Ex ko po siya, ex. Ex mo na yung asawa mo. Opo. Tapos tsaka ngayon Ex nagkaroon ko ka po ng yung bago. karelasyon ko ngayon. Hindi, ex ko po yung karelasyon ko ngayon, tapos nag-asawa po siya. Tapos nag-asawa rin po ako sa asawa ko. Tapos maghilawalay namin ng asawa ko, nakigbalikan niya siya sa akin. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Teka muna. Okay, sige. Naintindihan ko na yung ex mo yan. Ex mo yan dati. Naintindihan ko na ex mo na yan dati. Tapos So, naghiwalay kami nagkaroon ka ng asawa ron sa gitna. Iniwalan din niya yung asawa niya. So ibig sabihin, naging kayo nito, kayo pa nung asawa mo, kaya mo hiniwalayan yung asawa mo para dito. Tama? Opo. Okay. Ayun nga talaga. Kasi nung una po, nakita ko po sa kanya yung pagkukulang ng asawa ko. Alam mo, eto, para magkaintindihan tayo Pilipinas ha. And I'm not talking to you, sa'yo lang talaga. Kausap ko lahat ng babae. Para lang maintindihan ninyo mga babae. Ang mga lalaki, pag may habol yan sa inyo, makulit yan. Lahat gagawin yan, makuha lang niya yung kailangan niya sa'yo. Nagkakatalo yan, pagkatapos makuha yung kailangan sa'yo, kung nakuha mo ba yung loob niya kapalit nung nakuha niya sa'yo. Sa ganyang bagsakan, mukha nga talagang magsosolo ka na lang sa buhay. Bakit? Yung nakuha mo na ex mo, hindi nagsusustento sa pamilya ninyo, nagtatrabaho nga, hindi naman nagbibigay ng pera sa'yo.
binubuhay mo mag-isa pamilya mo, baka nga ikaw pa nagpapakain dun sa lalaki, tangina nakakahiya naman. Tapos yung pangalawa naman na nakuha mo, kinuha lang yung gusto sa'yo. It sounds to me like nabiktima ka ng parehas na lalaki. Tapos biniktima mo rin yung ex mo. Siguro. So, you are now entangled dun sa sakit ng ulo ng sitwasyon ng dalawang lalaki. Wala, pansamantala, mabuhay ka na muna ng payapa ng single ka. Babalikan mo yung ex mo, uulit lang ulit yung parehas sa sistema. Maliban na lang, kung magko-commit siya na magbabago siya, baka pwede mong bigyan ng pagkakataon. Kundi naman babaero. Kasi mas mabigat-bigat na bisyo yung pambababae kaysa sa pag-iinom eh. Well, that's based on my opinion. Siyempre, opinion ko lang yun. Kasi katulad mo, katulad doon, nagtatrabaho naman pala siya. So, ibig sabihin, yung pinangiinom niya, sariling sikap niya lang din. Hindi kanya iniistorbo. Nga lang, siyempre, pagkakain niya, kakain sa bahay niya yan. Tapos ang pambayad ng ilaw tubig, malamang ikaw na rin ang nagpo-provide. So ngayon, freeloader ngayon ang labas ng lalaki. Pero at least, at the very minimal, hindi siya babayero. Isama mo na rin yung bisyo niya, siya rin ang nagsusustento. Mas okay pa nga yung kalagayan mo kaysa ron sa naunang nagtanong kanina eh. Yung nagtanong kanina, yung asawa niya nangungutang pang scatter, tapos sa kanya pinababayaran, tapos pag hindi niya binabayaran, ichinichismis siya ngayon ng lahat ng mga inutakan. Putang ina yan. Ay nako. Wala akong masasabi sa iyo ngayon kundi manatili ka munang single, sister. Diretso. Mas payapa pa ang buhay mo na manatili kang single. Pansamantala lang naman yan eh. Kung may manligaw sa iyo na iba, Narinig ko pa sa mga kakilala namin. Sinasabi pa ng mga kakilala namin, ba't mo kinuha yan? Ang pangit naman yan. Tignan mo nga yung mukha mo. Parang ganun po. bakit mukha ka naman kasi kinuha yun? Ang pangit nga naman kasi talaga nun. Hindi ka malang pumili na may itsu-itsura. O baka wala ka rin itsu-itsura. Yun nga lang po. Kina nga. Hindi naman po. Okay. So, okay. Wala kang magagawa ngayon. Wala, magre-relax ka lang muna ngayon. Solo ka lang muna sa buhay. Doon lang po kasi ako nasaktan pag sinasabi niyang matanda ka na. Wala na tayong magagawa doon. Nasabi niya lahat ng bagay na nasabi niya. It's time for you to move on. Kasi kung iisipin mo pa lahat ng mga bagay na sinabi niya, puta, uungkatin mo ngayon lahat ng sinabi niya para masaktan. Ano ba purpose mo? Bakit inuungkat mo pa yung mga bagay na tapos na? Ayaw na nga sa'yo ng lalaki. Wala ka ng choice kundi mag-move on na. Kasi kahit ano pa gawin mo, maliban na lang siguro, willing kang tumain ng pera para dyan sa lalaki, babalik ngayon sa'yo yan. Pero it sounds to me like parang either kantot lang at saka sex o, kantot at saka pera, o pera lang talaga ang gusto sa'yo. Hindi naman talaga niya gusto makipagkantutan sa'yo. Kinuha lang talaga yung gusto mo eh. Yung gusto niya eh. Pagkakuha niya ng gusto niya galing sa'yo, tapong ka na. Nakapagbenta ka na ng lupa, wala ka na ibang maibigay, o ngayon tapong ka na. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga babae. Mga babae, ingatan ninyo sarili ninyo. Makahalata ka naman, makaamoy ka naman pag pera lang ang kailangan sa'yo ng lalaki. Diba? Makaamoy ka naman, ikaw nga yung dapat ginagastusan eh. Ikaw yung babae, ikaw dapat ang ginagastusan. Pag ang lalaki, puta, ikaw yung gumagastos sa lalaki, puta, may mali dyan. Ay naku, benta mo na kidney mo. Benta mo daw kidney mo. Diretso, mabuhay ka na lang ng payapa ng ikaw mag-isa. Huwag mo na lang damdamin lahat ng mga bagay na sinabi niya kasi kung dadamdamin mo yung isang pirasong sinabi niya, uungkatin mo pa ngayon lahat ng mga bagay na pinagsasabi niya, ano ngayon ang purpose nun kundi bukod sa pagdaramdam mo lang. Tama? Yun. Nakuha mo na, nadali mo na. So alam mo na, mabubuhay ka muna ngayon ng single. Wala namang masama sa pagiging single eh. Hindi ko maintindihan ba't yung iba kailangan talagang mabuhay na may kasama talaga sa buhay. Puta, ako nga single, okay lang naman ako eh, 'di ba? Kailangan lang talaga magkaroon ka ng bagay na importante sa iyo sa buhay, na sa sobrang importante ng bagay na 'yon, hindi na importante kung single ka o married ka, hindi na importante lahat ng mga kapaitan na pinagdaanan mo sa nagdaan, hindi na mga importante yung sarili mo kasi mas importante yung bagay na 'yon kaysa sa sarili mo. 'Di ba? Pero it should be something worth dying for. 'Di ba? Eto nga, parang katulad nito, buhay ng mga kapwa-tao ko, pinipilit kong ayusin, makatulong ako sa inyo. Isipin mo ngayon kung ano gagawin mo kung hindi ka nagtanong sa akin. Malamang magtatanong ka sa mga tropa mo. Tapos yung mga tropa mo, wala naman syempreng, alam mo yun, sapat na kaalaman tungkol sa pag-advise. O baka worse, parehas lang yung advice namin, pero wala silang sapat na credibility sa isip mo para sundin mo sila. O ngayon, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, mabuhay ka ng single, hindi masyadong masamang mabuhay ng single, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam ng mabuhay ng single, baka akala nyo. Wala kang sakit ng ulo, wala kang problema. Aalisin po kasi ako eh. Mag-aarid po kasi ako. Magano ka?
mag-abroad po. Papunta po akong Saudi. Okay. O, edi good. Ayos. Makapag-Saudi ka. Tapos ipunin mo lahat ng pera. Huwag mong papamudmud dito. Lalo na, katulad niya, mag-a-abroad ka pa. Mas malala dyan, tangina madali ka niyan. Yung mga tipong bagsakan na kung kailan nasa abroad ka, kumikita ka ng maganda, lahat ng pera pinadadala mo sa lalaki. Putangin ang yan. Ingatan mo sarili mo, dadami mga linta sa paligid mo pag nasa abroad ka. Yung mga kamag-anakan mo sa malalayo, bigla lang all of a sudden, mahal na mahal ka na niyan. Kasi pera mo interest. In case hindi nyo alam Pilipinas, kung hindi nyo napapansin, napakaraming linta sa mundo. Na ang interest lang, makinabang sa inyo. Di na importante kung babae ka o lalaki ka. Pero napakaraming mga tao na linta. Nakadikit lang sila sa'yo, sisip-sip ng dugo mo, pag tuyo ka na, ilalaglag ka na nila. Kasi hindi ka na importante na nakuha na nila yung kailangan nila galing sa'yo. Nakuha mo yan? Opo. Yun, nasagot ko sa'yo. Ingat ka na lang susunod, sister. Sa problema ko. Andito lang ako para sa'yo. Message mo lang ako kung kailangan mo na makakausap. PM lang. Minsan nagre-reply naman ako pagka Sige po, salamat kaya ng po. oras ko. Sige, bye-bye. Bye-bye po. Okay. Next tayo. Macdenopol. Good morning, brother. Good morning. Taga saan ka? Antipolo. Antipolo. Okay, ano tanong mo, brother? Ano lang, hingi lang ako ng advice. Matagal na naman ako nakikinig sa iyo eh. Effective naman lahat. Pero medyo napipikon ako dito sa boss ko eh. Sapakin mo. sa trabaho. Hindi, Okay. VA kasi ako, so direct client. So yung bayaran namin is commission. Okay. Tapos may extra pay. So every time na sahod, kunyari every 15-30, kailangan ko pa mag-message sa kanya na payday na, sahod na. Tapos tulad nito nakaraan, nag-message ako, parang ang sagot niya sa akin, foreigner kasi. Parang pinagmumura pa ako kasi nga 3 days na wala pa akong sahod. Siyempre may mga bills tayo, yung mga dapat bayaran. Tapos yun, nung nalaman ko yung mga benta ko, commission, siya kasi yung, ako yung gumagawa ng kontrata. Tapos siya lang yung nagpapasa sa mga clients. So sa kanya magre-reply kung napirmahan na. Okay. Mostly napirmahan na, close deal na, hindi niya sinasabi sa akin. So wala akong commission, hindi niya ako binabayaran. Dapat binabayaran niya ako kada benta. Ano sabi ng boss mo tungkol dun sa kada benta? Wala din niya ako. Ngayon, binlock nga ako eh. Eh di wala ka na magagawa. Binlock ka na eh. Foreigner Binlock yan. niya, pero yung access ako, oo. Oh, yan ang disadvantage kapag ka foreigner diretso ang employer mo. Hindi ka makakapagreklamo sa DOLE o sa NLRC. Sabi ng isa, demanda mo, hindi applicable dyan ang demandahan. Bakit? Nasa ibang bansa yun eh. Paano may didemanda yan? Nasa Pilipinas ka. Diba? Hindi naman parte ng extrajudicial treaty yan. Weather yung utak ko kasi parang 3 years na ako nagtatrabaho sa kanya eh. Parang ganun eh. On night off. Sa loob ng 3 taon na yun, dapat by now nakaipon ka na ng sapat na pera para makalipat ka na ng ibang employer. Ba't pinagtsatsagaan mo pa rin? Sa dami ng employer sa buong mundo, nagtsatsaga ka talaga sa ganyan sa 3 taon? Parang syempre yung token of syempre nung kailangan kong mga panahon, parang siya okay naman siya. Pag kailangan ko ng matatakbuhan, isang sabi ko lang, okay. Yung token para sa pinagtrabahuhan mo, ba't hindi mo natatanggap? Diba? Hindi naman token yung hinihingi mo sa kanya, hinihingi mo sa kanya sweldo eh. In exchange of your service. Hindi token yun, sweldo yun. Wala nang 13-month pay, walang yearly increase. Hindi naman kasi applicable yung 13th month pay sa kanila eh. So pag magtatrabaho ka sa employer mo tapos ibang lahi employer mo, hindi applicable sa kanila yun. Yung rules ng employer ang masusunod kapag ibang lahi ang boss mo. Maliban na lang nandito sila sa Pilipinas, yung rules ng Pilipinas ang masusunod. Wala kang ibang magagawa dyan, brother, kundi lumipat ng ibang employer, diretsahan. Ganun lang. Kunin mo lahat ng makukuha mo, pigain mo lahat ng mapipiga mo, tapos lumipat ka na ng ibang employer. Pero wag mo i-damage yung boss mo. Kasi ang pinaka bottom line yan, simple eh.
wala pa rin talagang tatalo dun sa naghiwalay kayo tapos maayos ang hiwalayan. Hindi mo naman baka in the future kailanganin mo pa siya, wala pa rin talagang tatalo dun sa maayos na hiwalayan. Sabi nung iba, reklamo mo daw sa ICC. Ipatawag daw si General Torre. Tarantado talaga itong mga nasa comment section ko. Baka ako pahulihin mo. Hindi ka nagbabayad ng tax eh. VA kasi, pagka VA. May mga iba yan talagang hindi talaga nagbabayad ng tax kasi hindi naman namamap masyado ng BIR yan. Pero yun ang masasabi ko ron, brother. Huwag kang magtiyaga sa isang pirasong kliyente lang. Lalo na VA ka eh. Pwede ka naman kumuha ng ibang kliyente. Technically, kliyente mo yun eh. Kung di nagbabayad ng maayos sa'yo, you have the option to cut the contract. Ganun ka simple. Hindi siya masyadong komplikado, brother. Ang problema nga lang kasi, nagkaroon ka ng emotional attachment dyan sa boss mo. Yun ang naging problema. Nagkaroon ka ng emotional attachment doon sa boss mo. Ngayon, hindi mo na mapakawalan. Papaalala ko lang sa inyo, okay lang na magkaroon ka ng emotional attachment sa boss mo na minahal mo na yung boss mo na parang kamag-anak mo. Kung mutual, parehas kayo nakikinabang. Pero kung siya lang nakikinabang, tapos ang kapalit, yung sakit ng ulo naman sa'yo, puta. Kung kailangan mo pa siya, edi mag-stick ka lang muna dyan. Kung nakukuha mo naman yung kailangan mo na kabayaran paglipas ng ilang araw. Kasi you have to understand na yung mga boss ninyo, naiipit din yan every now and then. Naiipit din yan every now and then. Kaya kailangan nyo maintindihan na yung lagay ng boss ninyo, naiipit yan. Ngayon, pagka nadidelay ang sweldo, ang ibig sabihin niyan, he has so many bills to pay. Ang worst niyan, may bisyo pala yung boss mo, tapos doon napupunta yung pera. Yan, hindi mo gusto yung klase ng boss. Naipit yung sweldo mo kasi naubos yung pera sa scatter. Scatter. May time nga meron kasing may pagkakataon, may bisyo talaga. Ako nakasahod eh. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, are you okay? Ganyan, is there something wrong? Kung may pinagdadaanan siya, explain niya lang, maintindihan ko naman. Wala, parang alam mo yung, siyempre bilang lalaki, ayaw magpakita ng kahinaan. Ayaw magpatinag, ayaw mag-open up. Mga ganyang bagay kasi hindi madadaan sa email yan eh. Telepono dapat yan, as in voice call. Kinausap mo ba telepono? Hindi nga sinasagot yung tawag ko eh. Yun nga yung ibig ko sabihin. Mahirap mag-voice out ng kahit na anong problema kapag ka-chat-chat lang. Yun nga yung dahilan kung bakit kung mapapansin mo, maraming mga nandito, sabagay hindi nyo pala alam yun. Hindi nyo pala mapapansin yun, sorry. Ako lang pala makakapansin nun kasi ako lang nakakakita ng inbox ko. Yung mga nandito kasi yung mga umakit sa live ko, yan yung mga gusto ng diretsong sagot na kagad. Yung nasa inbox ko kasi, yun yung mga medyo nahihiya. Pero napakabihira ng pagkakataon na umakyat na sa live ko, nagme-message pa sa akin. Bihira din naman yung pagkakataon na nag-message na sa akin, umakyat pa sa live ko. Bihira yun, sobra. Sobrang bihira nun. Iba yung set ng mga tao na nag-PPM sa akin, iba rin yung mga set ng tao na umakyat sa live ko. Pero yung inbox ko, pinaka-twisted na inbox sa lahat ng mga influencer. Sobrang twisted ng inbox ko. Ang daming sakit ng ulo ng mga tao, kung alam nyo, no? Yung kaliwat ka ng kaliwaan, murder, homicide, rape, kahapon nga lang eh, di ba? Yung road rage. Oo, dami. Meron pang mga nakabangga, bata, ganun, madilim, tapos may tumawid na bata, nabangga, tapos tinakbuhan. Tapos nag-message siya sa akin kasi nakukonsensya. May mga ganun eh. May mga ganun. Ang daming ganun nagme-message sa akin every now and then. Yung mga sakit ng ulo na minsan out of the usual na. Minsan nga family strokes pa eh. Siyempre, hindi na tayo magkikwento ng detalye tungkol dun kung sino man yun eksakto. Kinikwento ko lang kung ano yung sinabi nila. Pero kung sino yun, hindi ko na ilalabas yun. Anyways, follow-up question, brother. Wala, pero siguro tingin mo, ito kasi nasa isip ko ngayon eh, na intindihin ko muna siya. Parang, siyempre, lagay ko yung magkaroon ka na ng backup plan, brother. Oo, sige, ando na tayo. Intindihin, unawain. Pero hindi mo gusto yung mapunta sa isang gipit na sitwasyon na may bills to pay ka, tapos hindi talaga siya nagbayad, tapos doon na mismo naputol yung relationship ninyo. Hindi mo gusto yung maiwan sa ere, brother. Just so you are safe, kumuha ka na ng ibang kliyente kahit mas mababa ng konti ang bayad kaysa dyan. Kasi naiintindihan ko yung mga katulad mo eh. Yan yung mga bagsakang empleyadong may loyalty sa boss nila eh. Naiintindihan ko yun. Pero pagka ganyan na nagkakaproblema ka na, tapos ang cost ng problema mo, boss mo mismo, tapos finances pa, yan yung dahilan kung bakit dapat kumuha ka na ng backup plan mo. Kasi kung ilaglag ka niyan, tapos ka, brad.
Yung boss mo may pera yan. Ikaw, yung pambayad mo ng bills ang maiipit. So I strongly suggest, kumuha ka na ng backup plan mo habang nandiyan ka pa. Kung makuha mo yung sweldo mo, good. Kung hindi mo makuha, meron ng pangalawang kliyenteng magbabayad ng bills mo. Gets mo? Huwag ka magtiyaga sa isa, VA ka naman eh. Hindi naman yan parang regular employment natin dito sa Pilipinas na moonlighting kapag ka nagtatrabaho ka sa dalawang magkaibang kumpanya. Follow-up question, brother. Salamat. Yun lang naman, yun lang. Maraming salamat. Nakaakyat din. Okay. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Good morning sa'yo. Okay, thank you. Morning. Okay, next tayo. Paningning. Ang cute ng profile picture niya. So, paningning. Yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Nandito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makapag-request kayo na makakyat sa live. So merong pila dito. Maikli lang naman yung pila ngayong araw, hindi katulad ng mga nagdaan. So far, medyo maikli lang yung pila ngayong araw. Ito yung comment bar, yung katabi ng comment bar. Next na natin, akyat na natin ito susunod. Good morning, sister. Yan. Taga saan ka, Rochelle? Rochelle, taga saan ka? Oo, ikaw nga yun. Antipolo po. Okay. Antipolo. Ano tanong mo, sister? Sorry, maingay. Okay lang. Ano tanong mo? Wala pa, nakikinig lang po ako. Okay. Sige, sino gusto mong batiin? Huwag na po. Okay, sige. Good morning, Rochelle. Dito naman tayo sa kabila. Naungol pa. Testing lang. Good morning, brother. Ay, sorry. Mahina pala masyado. Hello. Good morning, brother. Taga saan ka? Tiga Abra kami. Abra. Okay. Ano tanong mo, brother? Bakit merong mga merong mga politician na gahaman sa kapangyarihan pa din? Doon tayo sa mga tanong mo, Katulad dito, brother. black news ang election. Yung mga yung mga kapakipakinabang sa personal na buhay ninyo. Wala naman kayong pakinabang dyan, sasagot ko lang sa inyo. Dahil sa pera, syempre, para marami silang magawa sa buhay nila, kasama ng mga anak nila, ng pamilya nila, at ng mga kabit nila, gano'n. Na bumoto rin sa kanila. Doon tayo sa mga may pakinabang sa inyo personal. Ano tanong mo? Actually, yun lang yung nakakatrauma dito kasi. Para sa lahat din kasi yun, ng mamamayan. Okay, sige. Thank you very much, brother. Okay, next na tayo. Doon muna tayo sa mga may pakinabang sa inyo. Sa personal na buhay ninyo. Yung mga politiko, mayayaman na yung mga yan. Pakikialaman nyo pa yung buhay nila. Pakialaman nyo yung mga yan. Pagkapanahon ng eleksyon, yan, makakabawi kayo sa kanila. Pero mayayaman na karamihan dyan. Sa mga politiko, lalo na yung mga incumbent. Napakayayaman na ng mga tao niyan. My kids Oragon. Tatlong cellphone na sa iyong mukha. Sir Chi, dito ako sa YouTube. Paano po Hello sir, good morning. Watching from Kuwait. Good morning, sister. Kuwait. Okay, anong tanong mo? Malabo ata ang signal ko. Sir, meron sa akin sir nag-PM. May mga video mo at saka mukha mo 800 followers. Inaalok ako ng Bitcom. Ano ba yun? Bitcom ba Hindi yun? ako yan. Wala ko inaalok na kahit na. Sabi Hindi ko, ako yan. Teka muna, sa tinignan ko TikTok yung ba yan? live. Yes sir, tinignan ko kasi sir yung one time na dumaan ka sa akin, nasa live mo yung
nanonood sa'yo is umabot ng 1K. Tapos nung may nag-PM sa akin is mukha mo, tapos yung mga upload na video mo, nag-reply nga ako sa kanya, nangumusta siya. Tapos nang tinatanong niya na ako about dun sa negosyo, blinak ko na siya kasi sabi ko, bakit parang iba yung napanood ko. Alam mo, sobrang daming Andito ganyan. yung Kahit yung kay Lamig conversation namin nandito. Paki-report na lang, makikisuyo ako sa inyo. Paki-report na lang yung mga ganyan. Kasi kahit sila Mix First time ko lang sir napanood sir yung live mo sir eh. First time lang. So napanood ko yung kasi dito ako sa Kuwait. So sabi ko hindi parang ako, ganito, ang para ganda maliwanag niya para maliwanag sa inyo lahat, hindi ako nagpapa-invest. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Kung gusto niyo bumili ng sinigang, ayan lang, bibili kayo sinigang. Pero kailangan niyo pumunta rito para makabili ng sinigang. Hindi po ako nagpapa-deliver, hindi ako nagpapa-invest, hindi ako interesado sa pera ninyo, bibigay niyo sa hindi. Hindi. Kilala niyo naman ako eh. Sa lahat ng sa lahat ng mga hindi ko account 'yun. Gumawa siya ng sariling account. Hindi ko account 'yun. Tapos yung mga video mo sir lahat doon naka-upload kaya akala ko ikaw. Oo nga eh, may balita nga ako na gano'n. May sinend sa akin na link na ganyan eh. Eh it turns out mukhang binlock yata ako nung hayop na 'yun para wag ko siyang ma-report. Kayo na nga lang mag-report. 800 plus. Nung isang lang sir, 3 days ago lang. Thank you so much sir. Yun lang itinanong ko kasi OFW ako sir. Oo, yun lang po paki-report sir. nyo na lang. Ulitin ko, wala po akong kahit na na nire-request sa inyo na mag-invest kayo sa kahit na Wala. Kahit nga rito sa Project 1M, hindi ako tumatanggap ng investment eh. So para maliwanag sa inyo, hindi po ako tumatanggap ng investment. Uulitin ko, hindi ako tumatanggap ng investment. Uulitin ko ulit, hindi po ako tumatanggap ng investment. So kahit magkano pa yung pera ninyo, pasensya na po kayo, ulitin ko, hindi po ako tumatanggap ng investment. Sana maliwanag na sa inyo lahat. Okay po sir. Thank you po sir. Thank you so much sir. Sige. Salamat. Bye-bye. Salamat po. Okay. Next tayo. Yung mga ganon, report nyo na lang. Alam nyo naman na hindi ako tumatanggap ng investment eh. Report nyo na lang diretso. Kasi hindi naman katakataka yan eh. Kahit sila Mixuset tsaka sila RDR, meron din ganyang peking account eh. Na hindi rin naman sila yun. Tapos nagpapa-invest ko nun ng kung ano-ano. Papaalala ko lang sa inyo, pag mag-i-invest kayo kahit kanino, pumunta kayo diretso sa opisina ng kung sino man yung i-investan ninyo. Good morning brother, taga saan ka? Good morning boss, Surigao boss. Surigao, okay, ano tanong mo brother? Surigao. Hihingi lang po sana ako ng advice boss. Ayusin mo yan, bulwar. Gusto ko kasi masaktan talaga para matauhan ba. Walang dahil umakat ka sa live ko babae. para masaktan. Ang sagot ko sa'yo diretso, tigilan mo na lang yan. May anak kayo? Wala? Wala. O, tigilan mo na. Pero lagi Okay na? Lagi siyang ginagawa, lagi niya ginagawa yung pagsusuri, tapos umiiyak. Ano ba Pero ginagawa? lagi niyang hindi sinusunod yung nag-cheat. Nakikipag-entertain sa ibang lalaki. Alam mo na yan, Brad. Tapos Ulitin sabi, ko, hindi normal yan, brother. Yung pag ang babae na naglolo ko ng ganyan, na nakikipag-usap sa ibang lalaki, hindi normal yan. Comfort person ka lang yan. Kasi hindi pa gumagana yung pagloloko niya para makatawid siya ron sa kabila. Kasi it just so happen na yung nakuha mo na lokon-lokong babae, niloloko din siya ng kung sino-sinong nakapaligid sa kanya. Pinipilit niyang tumawid sa kung sino mang iba eh. Kaya nga tingnan mo, paulit-ulit siyang nagloloko. Bakit? Kasi naghahanap siya ng matatawiran, hindi komportable sa iyo eh. 'Di ba? Hindi satisfied sa iyo. Naghahanap ng matatawirang iba. Kaya paulit-ulit kasi wala nga siyang matawiran, kaya pabalik-balik sa iyo. Yun yung dahilan no, bro, diretsahan lang. Ang dahilan kung bakit pabalik-balik sa iyo kasi wala siyang mahanap na kung sino man natatawiran niya na bago. Hinga malalim ka ngayon, ano? Ako sa'yo, diretsahan, ikaw na lang yung humiwalay. Huwag mo nang antayin ikaw pa yung hiwalayan yan. Kasi maniwala ka sa akin, tangina pagsisisihan mo buhay mo, susuka mo buhay mo dyan. Isusuka mo buhay mo kapag ka hindi mo tinigilan yan. Nag-antay ka pang ikaw yung hiwalayan niya. Puta, hiwalayan ka niya para tumawid sa susunod na lalaki. Laglag mo na yan, Brad. Naging LDR kami boss. Putang ina mo, LDR pa. Huwag kasi kayo nakikipag-LDR. Ang tigas naman ang ulo ninyo eh. Ang tigas ng ulo ninyo. Kaya kayo ginojowa niyan. Hindi naman dahil gusto kayo. Kaya kayo ginojowa niya kasi may kailangan sa inyo. Kaya may kailangan sa inyo, kaya kayo ginojowa niyan. Tanga, hindi naman katakataka yun eh. Bakit naman makikipag-LDR? Diba? Ang dami-daming taong malapit. Nasaan ba yan?
nasa Las Piñas. Tanginang niya. Tapos sabi sa Ay, nako. Napakaraming lalaki sa Las Piñas. Ang dami-daming lalaki sa Las Piñas, brad. Kaya ka pinagtsatsagaan yan, hindi naman ganun ka-komplikado eh. Pinagtsatsagaan ka kasi wala siyang makita na matatawiran niyang bago. Walang makitang matatawiran, walang gusto sumeryoso sa kanya eh. Ako naman, nagtataka naman ako sa'yo, ba't sineseryoso mo yung pokpok? Diba? Puta, ay sinabi na nga ni, ano yan eh, General Luna eh, diba? Diba? Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Narinig nyo na yun eh. Diba? Puta, pabalik-balik, paulit-ulit. Diba? Babalik sa'yo, tapos magloloko ulit. Babalik sa'yo, magloloko ulit. Brad, pagka ganyan, matik na yan. Ang dahilan lang kung bakit yan nire-retain yan kasi convenient sa kanya na may jowa siya habang naghahanap siya ng bago. Hindi pa ba naman halata? Hindi pa ba halata? Ano ba gusto mo? Gusto mo masaktan ka pa? O edi sige, antayin mong hiwalayan ka niyan. Tignan mo, pag hiniwalayan ka niyan, tapos ang kapalit niyan, either mas pangit o mas pogi kaysa sa'yo, mas masakit ngayon yun sa'yo. Kaysa yung ikaw na lang ang humiwalay. Totoo lang, basta sinabi ko naman sa kanya na siya na lang magsabi na di niya na ako mahal. Yan nga sinasabi ko sa'yo, tangina cheapsteak ang puta. Yan na sinasabi ko sa'yo. Nag-aantay ka ng desisyon galing sa babae. Ikaw ang lalaki, Brad. Ikaw dapat na nagdidesisyon. Ikaw yung lalaki. Ikaw dapat yung nagdidesisyon. Ginagawa mo. Padidesisyon na mo sa babae. Puta, magiging desisyon talaga niyan. Manatili kayong magkasama. Hanggang kung sino man yung tumira sa kanya, nagustuhan niya, nagustuhan din siya, tatawid na ngayon siya doon, tapos ikaw magbumukhang tanga. Yan ang gusto mo. Papadesisyonan mo pa sa babae. Alam mo nang tinatarantado ka na lang. Comfort person ka na lang yung babae na yan. Tangina, may masahol ka pa kay Markova eh. Si Markova ginagawa yan para sa pera eh. Ikaw ginagawa mo yan dahil sa katangahan. Tangina. Lagi kasi siya nagsasabi na hindi niya na daw uulitin. Tapos naniwala ka naman. Tapos binlock ko na yung lahat ng account niya. Gumagawa siya ng account para makontak ulit ako. Ba't hindi i-block mo ulit? Tapos balik. Ba't parang wala kang control sa sarili mo, Brad? Ba't parang out of control ka? Binlock ko na lahat. Gumawa siya ng bagong account. Paggawa niya ng bagong account, in-entertain ko uli. Putang inang yan. Out of control si brother. Out of control. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Matuto kayo na mag-control ng emosyon ninyo. Uulitin ko, matuto kayong mag-control ng emosyon ninyo. Bakit? Kasi bad things happen kapag hindi ka marunong mag-control ng emosyon mo. O, tignan mo, ano ngayon na nangyari? Habol ka ng habol sa isang babae na naghahabol sa putang inang titi. Ang mabigat niyan, yung titi na hinahabol niya, hindi galing sa'yo. Ay, putang ina mo, sakit. Aray. Hay nako brother, hindi ganun kakomplikado ang buhay. Pagka ang babae hanap ng tite, ang ibig sabihin niya maliit yun sa'yo o hindi ka marunong gumamit nung sa'yo. Tanginang yan. Diretsahan lang. Tigilan mo na yan. Ngayong araw mismo, tigilan mo na yan. Maliwanag? Opo, kagabi po bago ako matulog lahat ng account, lahat ng access din ako na. Saka in-install ko na lahat ng tapos pagka pag gumawa ulit ng bagong account, i-block mo uli. Gumawa ulit ng bagong account, i-block mo uli. Gumawa ulit ng bagong account, i-block mo uli. Huwag kang magre-reply. Bakit? Kasi the sooner na mag-reply ka, putang ina, ulit ka na naman sa pareha sa cycle. Walang pinagkaiba yan sa addict sa scatter. Alam mo na nga, addict sa sugal, alam mo na nga dun sa Gcash mo dumadaan, Gcash ka pa rin ng Gcash. I-uninstall mo muna Gcash, mag-paymaya ka muna. Opo. Thank you boss. Sige brother, galingan mo sa buhay. Kasi kasuhin mo muna sarili mo ha. Unahin mo muna sarili mo. Damihan mo muna pera mo. Ayusin mo muna katawan mo. Bago ka magjojojowa ng putang ina kung sino-sino. Hindi ka marunong eh. Hindi ka marunong gumamit ng sarili mong emosyon. Ang emosyon, inuuna muna ang resulta. Tsaka mo ikakabit yung emosyon na kailangan. Hindi pa pwede, nauunahin mo yung emosyon, tapos alsa bahala na lang kung anong nangyari, tapos kapag pumalpak, ayusin na lang natin kung ano kapalpakan. Takin, hindi ka gana yan, brad. Habol ka ng habol sa babaeng, habol naman ng habol sa iba. Tangina, bad trip yun, no? Binabasura ng iba yung pangarap mo. Ay, tangina. Maganda bang babae ito? Maganda ba ito?
Opo. Aray. Kaya di siguro na in love ako eh. Pero single, ano siya, boss, single man. Tinanggap ko yung baby niya eh. Tangin. May dahilan ko bakit naging single mother yan. Sana inungkat mo muna. May dahilan kung bakit naging single mother yan. Sa mga problema ko dati. Alam mo, maiintindihan ko pa kung naging single mother yan. Alam mo, maiintindihan ko pa kung naging single mother yan. Ang dahilan dahil namatay yung asawa, yung jowa niya. Maiintindihan ko pa yan. Pero yung ngayon single mother, tas ang dahilan dahil naghiwalay sila nung ex niya. Putang ina, Brad, ungkatin mo yan. O ayan na nga ngayon, nakuha mo na. Nakuha mo na kung ano dahilan bakit siya single mother. Kasi hanap pala ng kung sino-sino. O yan ngayon na napala mo. O ngayon, it's time to move on, brother. Congratulations. Ibang poke naman ang matitikman mo. Magandang umaga sa'yo, brother. Thank you, boss. Thank you, boss. Sige, bye-bye. Ay, follow-up question. Meron ka pa ba? Wala na po. Yan lang po. Okay. Next. Halos sa lahat. Ay, sorry. Tangin na, naputol ko tuloy. May sasabihin pa pala. Sorry. Next na tayo. Jessie. Yung mga gusto umakyat, andito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar. Yun yung option para makakit sa live. Magandang umaga sa inyo, YouTube. Alam nyo na nasa YouTube na ako regular na nagla-live. So yung mga hindi inabutan yung live ko ng ganitong oras at kapapasok-pasok nyo pa lang, nasa YouTube na ngayon yung live ko kasi ayaw na akong tanggapin ni Facebook. Good morning, Jessie. Taga saan ka? Hello, brother. Taga saan ka, brother? Good morning dyan sa Pilipinas at madaling araw dito sa Saudi. Okay. Ano tanong mo, brother? Andito ako sa Jisan, Saudi Arabia. Jisan. Okay. Tanong mo, brother. Tanong ko lang, brother, no? Kasi nagdadalawang isip ako mag-resign. Although maganda na may sahod ko, pero kasi 16 years na ako rito sa abroad, dito sa company na to, napapaisip na ako mag-for goods. Anong mapapayo mo sa akin sa tagal ko na rito? Pero kahit paano naman, may mga naipon na rin naman ako sa Pilipinas, pero binabalak ko ng mag-for goods. Saan ka mag-for goods? Sa Pilipinas o dyan sa Saudi? Peekaboo, salamat. Saan ka mag-for good, brother? Sa Pilipinas, sa Saudi? Nawala yung audio mo. Jessie, nawala yung audio mo. Saan ka mag-for good? Sa Pilipinas o sa Saudi? Jessie! Brother, rinig ba ka? Ayan, okay na. Saan ka mag-for good? Sa Pilipinas o sa Saudi? Okay na. Ayos na. Yeah, sa Pilipinas. Okay. Pilipinas. Magkano na pera mo? Mababa lang, brother. 300. Ilang taon ka na? 45. Pagka ba bumalik ka ng Pilipinas, makakabalik ka pa dyan? Oo, pwede. Sa ibang company. Gaano ka kasigurado na matatanggap ka pa sa edad mo? May mga ano kasi, brother, may mga ibang company, hindi sila nagbabase sa edad. Kundi sa ano mo, sa kakayahan mo, kung ano yung trabaho mo. Okay. Sigurado ka doon? 50-50. Dagdagan mo pa ipon mo. Wala bang, teka, matanong lang muna kita, wala bang problema pamilya mo? And when I say pamilya, ibig sabihin yung anak mo, asawa mo, wala bang problema? Actually, nakapag-graduate na akong 2 college, tapos 2 na lang yung nasa high school, papasok ng college. Kulang yung 300 mo. Ang plano ko kasi yung Oo nga, 300 lang yung nasa bangko, pero yung makukuha ko pa sa company sa 16 years, syempre iba pa yon, magiging separated yun.
yung mga ibang nag-resign na nauna sa'yo, na medyo matagal din, magkano ang nakuha nila? Depende kasi sa basic mo eh. Kasi ang labanan dito basic pagka nag-exit ka eh. Oh, I mean yung mga kasama mo na nag-resign, na medyo matagal din, magkano yung mga nakuha nila? Meron akong kasama na nag-resign 21 years pero iba yung trabaho niya. Okay. Mga 600k nakuha niya sa Pinas. Tangina, yung pera sa Pinas. Maliit. Dagdagan mo pa ipon mo kung wala ka namang problema. Kasi yung 300 mo, isama mo na kunyari kalahating milyon pa. Kulang yun para makapagpatapos ka ng bata. Kulang yun. Ano na na-invest mo sa Pilipinas? May apartment ka na? May isa ako paupahan, tapos may sasakyan tsaka motor. Magkano kita ng paupahan mo? Normal lang, brother, sa probinsya. 4,000 monthly. Isa lang yon? Isa lang yung nakuha ko eh. Damihan mo pa. Kung kayang kumita ka ng 20 o 30 kada buwan, galing lang dun sa mga paupahan, even better kung kaya mong gawing 50. Para secured lang, para wala kang problema. Para umuwi ka kahit kailan, lagi kang may aasahan. Kasi may mga pagkakataon kasi hindi naman lahat ng oras na mauupahan yung paupahan mo eh. May mga pagkakataon minsan inaabot ng 1 buwan, walang umuupa, gano'n. Nag-aantay ka pa ng kung sino man yung tapos magpapaskill ka pa. Diba? May mga pagkakataon na sablay lang talaga eh. May mga pagkakataon naman, may masisira, masyadong malaki, tapos matagal bago ka makabawi. Minsan pader, kailangan bakbakin mo. May mga ganun pangyayari. So ako, suggestion ko, damihan mo muna apartment mo bago ka umuwi ng Pilipinas. Kasi anytime pwede ka namang umuwi, anytime pwede ka mag for good. Kung wala namang problema sa pamilya at sa haba nung panahon na yun, talagang alam mo yun, may mga every now and then, mga maliliit na sakit ng ulo pero nare-resolve. Tapos katulad nun, yung mga anak mo naman nakakatapos ng pag-aaral, dagdagan mo pa ipon mo, brother. Kasi ang problema mo dyan, pag uwi mo ng Pilipinas, tapos mag-for good ka na, habang buhay ka na rito sa Pilipinas, baka maipit ka. Kasi ang isa sa mga ikakaipit mo dyan, hindi lang naman yung hindi lang yung konsepto ng may pumapasok na pera tas 4,500. Hindi lang yung ganun yung ikakaipit mo dyan eh. Ang isa ring ikakaipit mo dyan, yung maninibago ka sa sistema. Mas maigi nang marami kang pumapasok na pera sa'yo galing sa Pilipinas, pag uwi mo ng Pilipinas, kaysa maipit ka na pag uwi mo ng Pilipinas, maninibago ka sa sistema, tapos gagarampot lang din yung pumapasok sa'yo na pera. Anong iniisip mong hanap buhay pag uwi mo ng Pilipinas? Mag-aaral ako ng Bible study. Bible school. Magpapastor ka? Malakas ang kita ng pagpapastor. Susunugin mo nga lang kaluluwa mo ron. Payag ka ba? Depende yan, brother, sa kung magkano pinag-uusapan. Depende siguro sa tao. Hindi, depende yan sa tao talaga, brother. Aminin natin na lahat, hindi naman nila lahat. May mga pastor talagang naano sa pera, pero hindi natin masasabi. Siyempre, sabihin natin tao lang, bakit sila naaakit sa pera? Tao talaga. Pagdating mo sa impyerno, tao ka rin. Ganun talaga mangyayari doon, brother. Kasi ang plano mo, isipin mo. Isang option ko lang yun. Ingatan mo sarili mo sa ganun, brother. Hindi sulit yun, maniwala ka sa akin. Kahit gaano pa laki kinikita mo, hindi sulit na sunugin mo kaluluwa mo sa pagpasok sa pagpapastor. Hindi sulit. Pwede mo sabihin na, magtatapat ako. Ang problema mo, paano kapag kaya religion na napasok mo, hindi pala yun yung sa Diyos, and then dami mo ngayon nadala sa impyerno. Wala kang malay dun. Yun nga yung isa sa mga dahilan kung ba't di nyo napapansin. Ang dami kong alam sa Biblia. Ngayon, may ilang mga bagay na rin akong naiintindihan tungkol sa Quran. Pero yan yung mga bagay na hindi ko talaga pinapangahasan, yung maging pastor ako na umaakay ng kaluluwa. Hanggang hanggang sitas lang ang kaya ko sabihin sa inyo. Sabihin ko sa inyo yung talata, bahala na kayo kung anong gusto nyong interpretation dyan. Hanggang dun lang ako, kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang boundary ko. Pero di ako lumalabas dun. Kasi delikado masyado yan, brother eh. Malaking pera ang pagpapastor. Isipin mo, yun lang magturo ka lang ng tithes, di ba? Ang laking pera na yan, 10% ng mga miyembro mo sa'yo. Ang laking pera niyan, brother.
Ang problema nga lang doon, yung kaluluwa mo masusunog. Ang mabigat na parte pa doon, hindi mo alam na mali pala yung pinapangaral mo hanggang dumating yung paghuhukom, tsaka mo lang maintindihan mali pala yung pinagagawa mo. Yun ang trouble mo ron. So kailangan mo talagang kumuha ng maayos na hanap buhay. Kasi tingnan mo, kahit si Pablo sa Biblia, in case hindi ninyo alam, kahit si Pablo sa Biblia, naghahanap buhay siya ng hanap buhay na maayos. In case hindi niyo alam, ang hanap buhay ni Pablo, nagtitinda siya ng tolda. Tignan niyo dun sa gawa ng mga apostol. Tama. Si Pablo nagtitinda ng tolda. Meron siyang hanap buhay, hindi niya ginagawang hanap buhay yung religion. Na oo, merong mga pangangailangan dun sa loob, tapos merong mga may abuloy, di ba? Pero hindi nila gawain na kakainin nila yung abuloy tapos para sa kanila, tapos para sa pamilya nila. Hindi nila gawain yun nung unang panahon. Mga pastor ngayon nakakamangha eh. Wala talaga silang trabaho pero kaya yaman ng mga pastor eh. Ang mabigat pa ron, akala ng mga miyembro nila mahirap sila. Pero wala ka lang malay kasi yung mga hindi miyembro na best friend ng mga pastor na yon, parang katulad ko, may mga tropa akong pastor ng born again at saka baptist eh. Kaya yaman talaga nila eh. Kaya yaman nila. Yung iba sa kanila, meron pa silang may tawag ito, may farm. Tapos yung farm, may pabo, may kabayo. Nakapunta pa nga ako eh. Sabi ko, alam ba ng mga miyembro mo to? Atin na lang yan, brother. Siyempre, tao rin naman tayo. May pangangailangan din tayo. Ako naman, siyempre, di ko na pinakikialaman. Pero deep down, tangina, bula ang propeta ka eh. Yung nasa isip ko eh. Diba? Ang lakas makayaman ng pagiging pastor, pero alam mong sunog din ang kaluluwa mo dyan. Sunog ang kaluluwa mo dyan, brother. Delikado masyado yan. Yung nasa isip mong paraan ng pagkita ng pera sa Pilipinas, pag-uwi mo, delikado. Ako, suggestion ko, brother, damihan mo yung apartment mo. Damihan mo yung apartment mo, tapos magsilbi ka dun sa kung saan man yung religion ninyo. Diba? At least, hindi pera ng religion yung kinakain mo. Pero ang mahirap kasi dun, yung wala kang choice, naipit ka na lang talaga sa sitwasyon. Tapos sa pagkaipit mo, ang gagawin mong hanap buhay ay maging pastor. Yun talaga surefire, papunta ka talaga ng impyerno nun. Magkaiba yung naloko ka lang ng pastor mo na hindi sinasadya dahil hindi mo naman alam na mali pala yung pinapangaral sa'yo ng pastor mo versus yung ikaw mismo naging pastor at nanloloko ka na ng mga tao dahil sa pera. Magkaiba yan, brother. Masyadong malayo diferensya. Yun nga yung dahilan kung ba't sinasabi ko sa'yo, diretso, damihan mo yung apartment mo bago ka umalis dyan. Kasi kung maganda naman ang kinikita mo, tatanggalin nyo lang naman yung kapritsyo eh. Sa 16 na taon, isipin mo kung tinanggal mo lahat ng kapritsyo dun. For 16 years, sigurado by now, ang layo mo na sa pagiging milyonaryo. Baka nasa 10 milyon na yung pera mo. Tanggalin nyo lang lahat ng kapritsyo. Sa loob na ito challenge ko sa'yo, brother. Sa loob ng 2 taon, oo, hindi pa makakatapos yung anak mo sa loob ng 2 taon. Pero sa loob ng 2 taon, tanggalin nyo muna lahat ng bisyo. Lahat ng kapritsyo, kain masarap ng pamilya, pasyal, punta sa kung saan-saan, order sa Shopee. Eksaktuhin nyo lang muna kung magkano ba talaga hinahabol ninyo. Kung magkano ba talaga eksakto yung gastos ninyo sa pamilya, sa pagkain, pan-tuition fee, tapos ilang mga bagay. Pag nasuman nyo na eksakto kung magkano talaga yon, lahat ng pera na para doon, bigay mo sa kanila. Tapos lahat ng mga bagay na alam mong hindi mo dapat gastusin, ilagay nyo lang sa bangko. Tingnan mo, sa loob ng 2 taon, makakaipon kayo niya, naabot kayo ng 1 milyon. Tapos tsaka ka ngayon mag-resign. So, meron ka ngayon 1.5 million pesos. Pwede mo na ngayong ipampatayo ng apartment yun, yung kalahati doon sa probinsya. Pwede ka rin kung ano man yung mga nakapaligid sa iyo, na habal-habal, o magbababuyan, o baka, o kambing, o kung ano pa man, sakahan, ganun. Pwede kayong kumuha ng mga sanlang lupa sa sakahan, tapos yung ani ninyo sa inyo, habang hindi pa nakukuha at hindi pa na tutubos yung lupa, maraming pwedeng maging hanap buhay dito, brother. Pero wag sanang mangyari na ang maging hanap buhay mo yung galing sa salita ng Diyos. Delikado masyado yun na gawin mong hanap buhay yung salita ng Diyos, brother. Maimpyerno ka dyan. Nagmamalasakit ako sa'yo. Sayang yung kaluluwa mo, sayang yung pinaghirapan mo. Papaalala ko lang sa inyo, Pilipinas, hindi kasing importante ng kaluluwa mo yung pera. Mas importante yung kaluluwa mo kaysa sa pera. Hindi kasing importante yan. Yung pera, hindi kasing importante yan ang kaluluwa. Paalala ko lang sa inyo. Walang mas importante kaysa sa buhay mo. Bakit? Kasi mismo si Kristo may sabi nun eh. Aanhin mo na makamtan ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Sapagkat anong kaya mong ipagpalit kapalit ng iyong buhay? Anong meron ka
na kaya mong ipagpalit kapalit ng buhay mo. Buhay mo lang ang meron sa'yo, brother. Buhay mo lang ang meron sa'yo. Ang hindi mo gugustuhin dyan, yung napahamak yung buhay mo sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Sapagkat ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama, anak, asawa, nang higit kay sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Lalo na pagmamahal mo sa pera. Ingatan mo ang sarili mo, brother. Mag-ingat ka sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Sa dami ng alam ko tungkol sa Biblia, isa sa mga hindi ko pinapangasan maging pastor. Alam kong marami pera dyan. Wala lang talaga akong pakialam. Bakit? Kasi mas importante sa akin yung kaluluwa ko kaysa sa pera. Kaya tinan mo, sa pagmamalasakit ko nga sa inyo, mga kapwa-tao ko, alam ninyong sa mahabang panahon, wala talagang monetization. Ang YouTube ko, monetize. Pero bago ako lumipat dito sa YouTube, yung Facebook ko, yung The Chichester Official, walang monetization yun. Doon ako nagla-live. Tatanong, ba't doon ka nagla-live sa walang monetization? Kasi mas marami akong tao na ma-reach doon sa account na yun, na maganda yung traction sa social media. Kasi hindi naman kasi ang priority nito kumita ng pera eh. Hindi ang priority nito kumita ng pera. Ang priority nito makatulong sa kapwa-tao. Kung saan nandun marami akong audience, dun ako hindi na importante kung may pera o wala. Napilitan lang naman ako sa YouTube dahil ayaw na sa akin ng Facebook eh. Yung personal na Facebook account ko, tinanggal nila. Nung tinanggal yung personal na Facebook account ko, gumagawa ako ng bagong Facebook account, auto-block. Auto-block. Ayaw ako ni Facebook. O ngayon, wala ngayon akong magamit na pang-admin. Gumawa kami ngayon ng bagong page kasi wala na akong access sa 3 pages ko sa Facebook. Gumawa kami ng bagong page. Nung gumawa kami ng bagong page, ngayon bumili ngayon ako ng bagong cellphone, alang-alang lang na meron akong mapakinabangan, tapos fake account ngayon yung gamit ko. Sabi nung isa, buti nga, tuwan-tuwa ka pa eh, diba? Itong mga ganitong klase ng tao, diretso impyerno yung mga hayop na yan eh. Basura ng lipunan yan eh. Diba? Tumutulong ka na nga lang sa kapwa-tao, pagtatawanan ka pa. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Yan ang hirap sa inyo. Mga katulad nyo, napakasimple ng buhay. Napakasimple ng buhay. Pag tumutulong sa kapwa-tao, tumatawa ka kapag nahihirapan yung tumutulong sa kapwa-tao. Alam mo, biyaheng impyerno ka, talagang impacto ka. Ganun lang naman yun eh. O ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, brother. 2 taon, yun yung challenge ko sa'yo. Kung walang problema, everything is running smooth. Pero pag may problema sa mga anak mo, umuwi ka na ng Pilipinas. Ngayon, kung walang problema sa mga anak mo, sa loob ng 2 taon, tanggalin nyo lahat ng kapritsyo. Mag-e-end up ka with a few million pesos. Hindi lang, malamang hindi lang yung 1 million. Kasi may back pay ka, tapos may ipon mo yung pera, tapos meron ka na ngayon na ipon. Tapos meron ka pa ngayong 4,500 dun sa Pilipinas, dun sa pinapaupahan nyo. Sa loob ng 2 taon, tignan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, milyonaryo ka, hindi mo kailangan kalakalan yung salita ng Diyos. Kuha mo yan, brother? Brother. Pero kasi, brother, no, pangalawang tanong, tama. May problema, sapagka parang, hindi naman ako nagka-problema sa company, sa bagong department. Medyo hindi kami magkasundo ng bago kong team leader. Galingan mo na lang pakisama, brother. Sumipsip ka, galingan mo sa pakikisama. Bakit? Pag uwi mo ng Pilipinas, ganun din naman ang gagawin mo eh. Pag nagnegosyo ka rito sa Pilipinas, gagalingan mo rin naman sa pakikisama eh. See? Kailangan mo lang talagang galingan sa pakikisama. Gamitin mo ngayon yung 16 years na experience mo kung paano ka nakitungo sa sobrang daming tao dyan para maging paborito ka ng boss mo. Gumawa ka ng paraan para maging paborito ka ng boss mo. Otherwise, kung ipipilit mo talagang may problema, wala nga talaga ibang resolution kundi umuwi ka na lang ng Pilipinas nang bitin pa yung budget mo. Willing ka bang umuwi ng Pilipinas nang bitin yung budget mo? Bahala ka na, that's completely your choice. Ako, binibigay ko lang sa iyo yung options in front of you. Bahala ka na kung alin ang gusto mong piliin. Kuha mo yan? Brother, tama. Follow-up question, brother. Yun lang, no? May ano lang ako, brother, no? Pwede ba religion tayo? Sige. Ask ko lang, ano ang paniniwala mo sa Quran? Wala pa. Bitin pa ako sa Quran eh. Hindi ko pa nga hindi ko pa nananamnam. Nabasa ko lang ng maraming ulit, nadaanan ko lang. Pero hindi ko pa nananamnam yung Quran eh. Hindi katulad ng Biblia. Biblia, pag tinanong mo ako sa Biblia, balibalik ta rin mo yan. Kahit pa paano may masasabi ako. Pero ano mas pinaniniwalaan mo sa dalawa? Mahirap kasing magsabi na mas pinaniniwalaan ko ang Biblia o ang Quran nang hindi ko pa nananamnam ng maayos yung Quran.
Masasabi ko yan ng diretso kapag katapos kong ulit-ulitin yung Quran katulad ng pagbabasa ko sa Biblia. Kasi yung Biblia kasi mahabang panahon, durug-durug na nga yung Biblia ko kung nakita nyo lang eh. Yung mga nilabanan ko ng debate, nilabas ko yung Biblia ko ron, nakikita nyo, durug na yung Biblia eh. Pero yung Quran, medyo meron kasi akong isang Quran dun sa bahay na medyo worn out na sa dami ng mga sulat-sulat, pero hindi pa rin sapat yung naiintindihan ko sa Quran para kasing dami ng katulad ng naiintindihan ko sa Biblia. Kasi pinanganak kasi ako dito sa Metro Manila, sa Valenzuela. So ngayon, dito ako sa Metro Manila, Greater Metro Manila ako sa mahabang panahon. Ang Greater Metro Manila, karamihan Kristiyano eh. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit na-expose ako sa Biblia. Pero siguro kung sa Middle East ako sa pinanganak, baka mas magaling ako sa Quran kaysa sa Biblia. Yun. Pansamantala, yun lang muna masasagot ko tungkol dun. Hindi ko pa masyadong mapagkumpara ng magandang comparison eh. Hindi pa rin ako makapili ng magandang pagpili kasi hindi ko pa naiintindihan ng lubos yung Quran eh. Hindi pa eh. Huwag ko mag-alala. Unawain ko muna, walang 2 taon maintindihan ko yan. Walang 2 taon maintindihan ko yan. Kasi pinagtsatsagaan ko talaga eh. Pinagtsatsagaan ko talagang aralin. Tapos nakikinig din ako sa mga pastor ng Muslim. Sila Dr. Zakir Naik at marami pang iba. At saka meron din ako mga kaibigan na nagtuturo din sa akin ng tungkol sa Quran. May mga kaibigan din ako mga natatanong tungkol sa Quran. So yun, pansamantala yun muna ang sagot ko ron. Hindi ako makakapagsalita ng diretso hangga't hindi ko naintindihan yung dalawa parehas. Yung Biblia okay na kahit paano competent na yung level ko dun sa Biblia. Nakakalaban na nga ako ng debate. Pero sa Quran, wala pa masyado. Konti pa lang, medyo pa lang, medyo. Ayan ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Bali ano ko lang. Dati kasi akong okay. Nag-convert ako sa Muslim. Tapos bumalik ulit ako sa pagiging Kristiyano. Dito rin sa Saudi. Magkano nakuha mo? Yun lang. Salamat sa... Magkano mo na nakuha mo? Saan? Pag-convert sa Saudi? Yung Hindi kasi maraming akala na pag nag-convert ka, may makukuha ka. Wala naman. Pinakain lang kami sa restaurant, tapos, ayun na, kain lang sa labas, ganun lang. Okay. Understood. Okay, follow-up question, brother. Yun na lang. Salamat sa mga pagtulong sa aming mga OFW at sa mga tao sa Pilipinas. Alam mo, iniisip ko mga nasasagot mo, salamat. Iniisip ko nga na gumawa ng isang grupo ng mga OFW, kahit GC lang. Kasi napapansin ko halos wala kayong makausap. Napapansin ko rin, ang nakakausap nyo, mga kapwa OFW ninyo. Tapos pagka Pilipino, tas nasa Pilipinas, putang ina, lahat interesado sa pera ninyo. Yun napansin ko eh. Pagka Pilipino, nasa Pilipinas, interesado sa pera. Kapag ka naman Pilipino, nasa ibang bansa, scammer. Putang inang yan. Pilipino ka lang, nasa ibang bansa ka na, scammer ka pa. Tangin ang pangit. Pagka yun napansin ko eh. Pag Pilipino, nasa Pilipinas, ang kausap nasa ibang bansa, interesado sa pera. Pag Pilipino, nasa ibang bansa, kakausapin ka na nasa ibang bansa ka rin, puso mo naman ang kukunin, lolokohin ka. Tag-ina talaga. Wala kayong makausap ng mga, alam mo yun, matitinong tao na hindi interesado sa pera ninyo at ang interes pag malasakitan lang talaga kayo eh. Wala eh. Sige nga, tingnan ko nga ba paano magagawa ko para sa inyo. Wala kasi, yun ang problema ko yung Facebook ko eh. Trouble ako sa Facebook eh. Para sa mga OFW. Oo. Para at least kahit pa paano may alam ninyong may magmamalasakit sa inyo. Pag samasamahin natin kayong mga matitinong tao dyan sa abroad. Tapos tingnan natin kung anong magagawa natin na magkakasama. Hindi naman kasi lahat ng panahon tungkol sa pera eh. Diba? Ano ba naman yung may nag-a-advise sa inyo o kahit pa paano may nagbibigay ng opinion sa inyo na hindi ang interest pera. Diba? Parang katulad nito, itong ginagawa ko, wala naman akong kinikita rito eh. Ano ba naman yung TikTok? Ano ba makukuha mo sa TikTok? Isang pirasong rose, salamat, thank you for the roses, smell so good. Diba? Ito ang TikTok ko hanggang ngayon, wala pa rin nakakabit na account dito eh.
So may pera dito parang nasa 2,000 yata. Kasi tagal ko na kasing ang tagal ko nang nag-TikTok. Ang tagal ko na rin nagla-live sa TikTok. Tapos lahat ng pera naiipon lang dito. Hanggang ngayon wala Skyrock. Smells so good. Hanggang ngayon wala pa rin akong wala pa rin nakakabit na account dito. Naipon lang yung pera. Tapos minsan pag may nakikita ako nagla-live, tapos gusto ko yung live nila, yun, nako-convert yun papunta ron sa may heart. Thank you for the heart. Nako-convert yun, tapos binibigay ko lang din sa iba. Ay, ano nga dito? Wala naman ako sinabing kahit na anong out of the usual. Live access removed daw. Kupal talaga TikTok kahit kailan. Anyways, follow-up question. Mag-submit ako ng appeal. Kaya brother, salamat. Salamat sa oras. Sige. Maraming salamat, brother. Okay, kuha ngayon ako ng last question. Walang yan. Halos di ko nga napansin tong kabila. Tapos maya-mayang konti biglang. Akit ka nga, Pau-Pau. Trip mo ako diba? Kanina ka pa Akit ka nga. Pakitang gilas ka ng talino mo. Kasi tinatanong mo kung ano ako, diba? Autistic ako, diba? Akit ka nga, Pau-Pau. Tignan natin yung kabastusan mo. Akit ka, dali. Akit, Pau-Pau. Pinapaakit ka ng mga tao kanina diba? O, umakit ka na. Pakitang gilas mo yung talino mo. Tapos ngayon, diba? Bigla ka mawawala. Akit ka rito, Pau-Pau. Mga katulad mong basura ng lipunan. That's ay dinudurog diba? Akit ka rito, dali. Durugin lang muna kita sandali. Paglaruan muna kita. Pau, akyat. Tapos ngayon, ayaw mo, diba? Diba? Biglang nanahimik ka na ngayon. Liga rito, Pau-Pau. Dahil hindi ka pinapansin, diba? Pakitang gilas ka, kanina ka pa sa comment section Makit ka nga muna rito. Makit ka rito. Tapos ngayon, 'di ba? O dead man na lang, patay mali siya. Ayan ang sinasabi sa inyo. Tag niyo yung Pau-Pau. Pakitin natin yan dito sa live. Dito ka sa live, humarap ka sa akin, magpakitang gilas ka sa akin. Ang tatapang ninyo kapag ka type lang 'di ba? Ang tatapang ninyo kapag ka type lang, tapos pag iaakit kita, hindi ka naman makapalag. Anyways, sige, next na tayo. Kapag ka ganun talaga, pagka pinapatulan mo talaga basher, biglang tumataas yung viewers, mag 800 almost 900 na. Halos 1,000 na dahil lang pinatulo ko yung basher. Good morning, Chubby. Good morning, taga saan ka? Nagsend ng TikTok. At saka roses. Chubby Chicks. Hindi ko. Oy, Chubby Chicks, ikaw na to. Kausap na kita. Wala. Okay, next na tayo. Sir John. Isa na lang siguro, last na. Medyo masakit na sa mata yung araw. Buti lang hindi cloudy day today. Brother, Hello, good morning. Taga saan ka? Taga Rizal ako. Saan na tayo? Okay. Kapit bahay. Okay, ano tanong mo, brother? Ano lang, continuity lang sa yung guest mo kanina, no? Kasi sabi niya kasi gusto niya magpastor. Actually, dati kasi akong pastor, tapos umalis ako. Dahil tama nga yun. Puro business na lang talaga, mga religion. No? So ngayon, totoo kasi nag-graduate ako ng kakupalan na ilang Bible school dito sa Pinas. And then, di ko na kasi kayang Di mo naman alam mo yung contradict lahat sa mga sinasabi, sa mga tinuturo, tapos i-apply ko, hindi mali. So, umiwas ako. And then, after 2 years, ito na ako, negosyante na ako.
And then, iniwan ko rin yung pagtuturo ko sa mga universities. Nag-focus lang ako sa business. Congratulations, brother. Nahanap mo na yung purpose mo sa buhay. Congratulations. Maligaya ako para sa'yo kasi napakabihira nung katulad mo na nagigising pa sa katotohanan na mali yung ginagawa ng mga pastor. Swerte ka. Nagising ka pa kung kailan malakas ka. Kasi bata pa ako, curious na talaga ako sa mundo. Ito lang ba talaga yung nangyayari? So ano bang purpose ko dito sa mundong to? Mahirap siya na journey, pero ang tingin nga sa akin ng mga tao dati, parang may sariling mundo, baliw, o parang ikaw nga hindi muna nakikisama pagsalitain ko, brother. Kahit kanino. Ikaw muna pagsalitain ko. Expose mo yung mga kalokohan sa religion since dati kang pastor. Ay, simulan natin na lang sa G12 kung familiar kayo. Yung Government of 12 na ginagawa nilang networking. So bale, napakasimple lang naman para lang pyramiding. So mag-i-invite ka ng 12, tapos yung 12 tuturuan mo ng tithes, tapos yung 12 yun maghahanap ulit ng 12. So lumalaki ang network talaga. And then motivation nila puro about sa pera, puro ganyan. Tataniman ka ng takot, tataniman ka ng kung ano-ano about sa impyerno. Pero kung binasa mo naman talaga ang Biblia na ikaw lang mag-isa at magdasal ka lang, maintindihan mo naman Hindi mo naman kailangan sumunod sa mga yan. Kung contradict na yun sa mga binabasa mo, which is binigyan nga tayo ng utak para umintindi. Yung iba kasi, natatakot na mawala sa isang sa isang grupo o sa isang simbahan. Kasi, andun na yung tawag dito, yung kasanayan na nandyan sila. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi ng pastor para matakot ka. Lalo na pag hindi ka nakapagbigay ng tithe, sasabihin sa'yo magnanakaw ka. Pero kahit sinong tanungin, mga dinibati ko dati, hindi nila masagot-sagot yung tanong ko na kung sa lumang tipan yung tithes, panahon ni Melchizedek at sa panahon ng mga Levita, so bakit natin i-apply dito? Kasi ginawa yun para dun Tapos sasabihin nila nasa Malakay 3:10. Pag binasa mo yung buong verse talaga, buong chapter, hindi lang sa verse, maintindihan mo na nangyari yun, sinabi yun, sa pangyayari lang yun, sa panahon na yun. So pag in-apply mo dito, ibig sabihin, di bawal na rin kumain ng mga isda na walang kaliskis. Bakit yung 10% lang yung pina-approve? Bakit hindi yung ibang kautusan ni Moises kung orthodox talaga sila? Bakit puro pera na lang? Bakit? Kasi naintindihan ko na ang 10% ay siguro kasi yun. Nakakasiguro ang isang pastor na sure money. Automatic yun. Oo, automatic talaga yun. So ginawa ko, alam ko naman ko na marami akong skills, marami akong magagawa na hindi ko member na ultimo mga member, di nga nila tinatanong kung kumakain pa ba 3 beses sa isang araw. So, sabi ko, hindi ko kayang ganito. Hindi ko kaya maging ipokrito habang buhay. So, nung umalis ako, yun ang start ng journey ko na ito pala yung pakiramdam na free ka, yung wala ng mind control, yung wala ka ng pakialam sa mga sinasabi nila. Nung pag nagkita kayo, ngingitian mo pa, nagyoyosi ka pa. I mean, hindi ko in-encourage na magbisyo kayo. Which is yun ako Parang for almost 7 years, tinatago ko yung pagiging ako para lang sa religion na to. So yun lang. I mean, marami, ang i-share ko lang dito, marami pa tayong mga bagay na pwede tayong matuto, pwede tayong magbago in a way na ikaka-improve sa mga sarili natin. Number 1 talaga yung nagpaparalo natin, yung takot. Congratulations sa tanggal sa iyo yung conditioning ng mga religion. Congratulations Kasi hindi lahat, alam mo, hindi ganun kadaling matanggal yung konsepto na yan. Yung lalo na yung pagta-tights. May mga tao talagang, alam mo yung sila na nga yung kinukuhanan ng tights. Kapag ina-atake mo yung tights, pakiramdam nila, ina-atake mo sila. Tapos ipinagtatanggol pa nila yung konsepto ng tights na yan. Yun ang nakakamangha Yung alam mo yung ikaw na nga yung kinukuhanan ng pera, pinagtatanggol mo pa.
Nakakakaya, yan. bilib ako ron sa mga ganong klase ng tao. Bilib ako ron. Namamangha ako dun sa lalim ng pagkakalubak nila sa religion nila. Na, hindi, pastor naman ika yung ano eh. Mautak din yung mga pastor eh. Hindi ika, pastor naman ika ang magdudusan yan kapag mali ang ginagawa niya. Oo nga, pastor nga magdudusan yan. Pero kasali ka ron. Bakit? Ikonsentidor ka ng mga kalokohan eh. Hindi naman inutos yan sa panahon ng Isipin mo yung sasabihan ka ng magnanakaw ka. Oh, kasi yun kasi nakasulat sa Malakyas. Ginagamit nila yung talata na hindi naman applicable sa mga Pilipino. Ginagamit yung talata. Yung mga nabudol sa Malakyas, I encourage them na basahin ang buong chapter at intindihin kung bakit sinabi yon. Kasi kung puro verse lang na maikli, wala, madadala ka talaga. Talagang tamad kang magbasa. Totoo. Congratulations, brother. I'm very happy. Kasi para sa akin, hindi naman kailangan maging pastor, hindi naman kailangan maging ma-ordain ka bago mo maintindihan eh. Meron tayong comprehension eh. Totoo. Natimbangin yung bagay-bagay. Yun nga lang, nadadala tayo lalo na pag yung pamilya mo nasa simbahan lahat. Eh di go with the flow ka ngayon para walang away. Diba? Pero yung mga may doubt sa mga sarili nila about sa religion nila, andito na tayo sa century na ay sa panahon na awaken eh. Naniniwala na ako sa awakening period. Eto na yun. Marami nang nagigising sa mga putang inang yan. Congratulations, brother. Follow-up question, brother. Baka meron ka pa. Actually, ngayon nagpa-practice ako ng hindi kasi ako into religion na. Pero ang pinapractice ko ngayon is chanting. Yung mismong makakatap ka ng good fortune or positivity. Kagaya ng Buddhism, maintindihan mo lang kung ano yung suffering. Ganun lang kasi mula pagka silang natin, nagsasuffer na tayo eh. Suffer sa kung ano-ano mga bagay. So yun yung pinag-aaralan ko ngayon at nagcha-chant ako. Nagcha-chanting ako palagi na pinag-pray ko, pinarasal ko yung mga tao sa buong mundo. Naway makamta natin lahat. Salamat, brother. Na-appreciate ko yung Kaya yung mga nagla-live dyan about religion, thank you po, thank you. Pasensya na. Medyo excited lang kasi ako magsalita dito sa mo kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo eh. Nakikita ko yung tawag dito. Yung sarili ko sa'yo na parang alam mo brother, gusto ko rin maggawa ng ganitong mga content, ayan. Pero ang problema nga lang, madalas busy ako. Gusto ko rin makatulong sa kapwa na para makita nila na marami pala yung mga taong gising na sa katotohanan. Kasi minsan tawag sa atin mga baliw eh, mga nasisiraan ng ulo. Diba? Kasi hindi nila tayo nakikita na typical na isang tao na naglalakad or gumagawa ng mga bagay na to. Kawawa lang yung mga taong hindi pa nagigising. Or kung yun nga sabi, alam mo, yun nga ng taong gising na. Yun yung dahilan kung bakit nagtsatsaga ako sa social media kahit wala naman akong kinikita rin. Alang-alang sa mga kapwa-tao ko. Kasi napakaraming taong diretso, puta, ang dami talagang taong ang pagkain nila ay galing sa pinaglokohan ng kapwa-tao. Napakarami, no? Napakaraming mga tao na ang pagkain nila galing sa pinaglokohan nila sa kapwa-tao. Whether it be sa religion, sa politika. Ngayon may mga bago na, mga influencer na. Galing sa pinaglokohan ng kapwa-tao nila. Eh isipin mo kung gaano karami yung mga taong naniniwalang mag-GCash sa'yo, yung idol mo. Pagka nag-subscribe ka sa sugal, putang ina. Yung idol mo, bibigyan ka ng GCash. Gusto nyo yung GCash, punta kayo sa comment section. Gusto nyo yung GCash, punta kayo sa comment section. Gusto nyo yung GCash, punta kayo sa comment section. Tangina, yung mga uto-uto naman, sige po, panggatas lang po ng anak ko. Yung panggatas ng anak mo, iaasa mo sa GCash na ibibigay sa'yo ng idol mo na pinopromotan ka ng sugal. Gano'n ka kabobo para umasa sa idol mo na pinopromote yung sugal at bibigyan ka daw, allegedly, ng GCash. Naku, putang ina. Walang mas kalunos-lunos kaysa ron eh. Mas may pag-asa pa sa'yong manalo sa loto kaysa bigyan ka ng GCash ng mga hayop na yan eh. Totoo. Anyways, maraming salamat sa pag-akit mo sa live ko, brother. Na-appreciate kita. And brother, may last question sana. Sige, go.
Kasi ngayon, nagninegosyo ako, nabanggit ko sa'yo. Ano pa lang naman to, nahigit 2 taon pa lang tong business ko nito. Kaso nga lang, minsan, yung mga naiipon ko, nagagamit ko kasi minsan, yung tinatawag na inflation, tumataas yung presyo ng mga produkto. Ganyan. Ano bang best advice mo sa akin? Kasi gusto ko rin gumawa ng Project 1M eh. Gawin mo Wala na. pa ako sa 1 million, pero kumikita naman talaga. Ang pinakamalaking Yun nga, advice hindi ko ako sa'yo, nakapag-ipon. brother, katulad lang din ng 3 pillars ng Project 1M. Kung ano man yung industriya na pinasok mo, aralin mo ng gusto, trabahuin mo ng gusto, tapos pag-ipunan mo ng gusto hanggang makarating ka sa 1 milyong piso. Tinan mo, kung nakita mo yung itsura nung simula ng Project 1M, nagtatalop ako ng basura dito eh. Tapos, ang kasunod nun, naglalako kami sa Tondo. Brother, nag-feedback, medyo malakas yung feedback. Sorry. Okay. Okay. So yun, as I was saying, yung nung nagsimula ito, nagtatalop ako ng basura sa Tondo. Tapos kasunod doon, nagtitinda kami ng pagkain. As in, nilalako namin, mano-mano. Sa loob lang ng 1 buwan, nakaipon kami. Tapos pagkatapos noon, sinimulan ko na ngayon yung pagtitinda ng sinigang na baka sa tabi ng kalsada. Nung magsimula yung sinigang na baka, hindi naman agad-agad putok eh. Matagal din ang inabot bago kumita ng maayos. Kasi nung mga unang parte nga, nalulugi pa kami. Kasi, syempre, hindi kami marunong mag-handle ng karne. Nabubulok ngayon yung karne. Yung gulay, nasisira. Napapanis. Ganun. So, alam mo, ganun lang naman ang buhay eh, 'di ba? Kahit na anong endeavor mo, pwede kang maging magaling diyan. Pero ang gagawin mo lang, tatrabahuhin mo ng gusto, tatalinuhan mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo ng gusto. Tanggalin mo muna lahat ng kapritsyo sa sistema mo. Yun muna, tanggalin mo muna lahat ng kapritsyo, tabaan mo muna utak mo, nakapili ka na ngayon ng industriya, galingan mo ngayon dyan sa industriyang pinili mo, trabahuhin mo ng gusto hanggang makaipon ka. Wala namang bago, brother eh. Lahat ng mga advices ko, yun din naman yung mga advices ng mga nauna sa akin. Yan din yung sinasabi ni Chinkitan eh. Nakikita nyo yung ipunaryo na konsepto ni Chinkitan. Although yung sa akin, hindi ko naman ginaya yung kay Chinkitan. Pero nalaman ko lang na meron pala siyang ganong konsepto na ipunaryo. Kasi si Chinkitan, nakilala ko siya sa TV eh. Doon ko siya unang-unang naririnig na nagsasalita tungkol sa mga negosyo, tungkol sa pag-iipon. Pero wala pa yung konsepto na ipunaryo. Recent ko na lang nakita yan. Nasa Project 1M na ako eh. Follow-up question, brother. Okay ka na? I think okay na ako. Thank you so much sa time mo. Salamat, brother. Na-appreciate ko yung pag-akit mo sa live. Okay. Pilipinas, ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi habang buhay malakas ka. Minsan 2, 3, 4, 5 taon lang naman ang kailangan para paghirapan mo eksakto yung buhay na gusto mo. Papaalala ko lang sa'yo na hindi birong hirap ang pinagdaanan ng mga magulang mo para mailatag sa'yo yung buhay mo ngayon. Hindi birong hirap ang pinagdaanan ng mga ninuno mo para mailatag sa'yo yung buhay mo ngayon. At hindi birong dami ng digmaan ang dumaan sa mundo para lang matamo mo ngayon yung kalayaan na meron ka, na pwede kang maging kahit na anong gusto mo o kahit na anong pangarapin mo. As long as you stick to the level of practicality, mararating mo kung ano man yung gusto mo sa buhay. Nagkakaproblema lang dahil doon sa katamaran, dahil doon sa kamangmangan, dahil sa hindi mo pagkilos. Pilipinas, minsan ka lang mabubuhay. Sulitin mo na. Siguraduhin mo na hindi nasayang yung mga dugo ng mga bayani natin na nasa ilalim ng ngayon ng lupa. Siguraduhin mong hindi masasayang yung buhay ng magulang mo na pinaghirapan nila na maitaguyod ka. Siguraduhin mong hindi masasayang yung buhay mo kasi minsan ka lang mabubuhay. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Pilipinas, sumapay ka na. Mahal na mahal kita.